Magandang umaga, Ginoo. Ginoo, ang ating pamilya Shu ay may mga bilyong yaman. Bakit mo naman ipinaparada sa kumpanya ang mga shared bike? Ang bayad sa paradahan sa baba ay 6 na piso kada oras. Ang mahal naman. Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga, Ginoo. Magandang umaga, Ginoo. Ngayon ang hamon, 5 piso, 4 na tao, gugugulin ang buong araw. Pag-aaral ng bawat frame, 10 araw lang ang shelf life nito, kasalukuyang lampas na ngayon. Naligtaan lang, ang pinakamainam na oras ng paggamit. Ako na ang bahala dito. Hoy boss, natunaw na ang yelo. Paano mo pa iinumin ito? Gusto ko lang uminom ng nasa normal na temperatura. Secretary Kim, tandaan mong i-transfer ang pera sa kanya. At saka, ipadala mo ang bagong produkto sa opisina ko. Ang kulit ng batang ganyan sa pagiging kuripot. Kailan kaya ito magbabago? Ginoo, sandali. Hi, Mr. Xiaoshu. Parang pumasok ako sa pansidong. Ginoo, lahat ng ito ay para sa ginang. May nag-ayos ng blind date para sa iyo. Nandito na naman. Ilang beses na ba ito ngayong buwan? Ay, Kuya Yang. Magandang araw ngayon. Gusto mo bang pumunta sa bahay ko? Manood ng pelikula. Malabo ang mata ko. Hindi ko makita. Sama ka sa akin pauwi. Ang pusa ko marunong mag-backflip. Ang galing naman. Ayos yan. Pwede na siyang ipagawa. Kuya Xiaoyang, ako muna. Kuya Xiaoyang, sama ka sa akin. Ako ang nauna dito. Kuya Yang, makipag-date ka sa akin. Kuya Yang, sama ka sa akin. Kuya Yang, ako ang nauna dito. Kuya Yang. Sama ka sa akin. Tigil. Bago tayo mag-date, may inihanda ako para sa inyo. Isang sorpresa. Sorpresa. Tingnan mo. Oy, Kuya Yang. Pasensya na, maganda. Ay naku. Tulong sa gitna ng kaguluhan. Hawakan mo ng mahigpit. Kuya Xiaoyang. Kuya Xiaoyang. Shu Yang, hindi ako naniniwala na hindi ka babalik, King. Pasensya na, parang nasira ko, ang sasakyan mo. Ninakaw ko pa ang gamit ng iba, tapos nasira pa. Isang pasensya na lang, ha? Sasakyan. Babayaran ko ito, para sa iyo, pero ito, parang limitadong edisyon, kailangan ng kaunting oras. Kung hindi, ganito na lang, mayroon akong isang tricycle doon, gamitin mo muna, hari ng pagkaubos sa Ilagang Amerika, pera. Sino ba ang interesado sa 3 gulong mong yan? Gusto kita. Ihandog ang sarili. Pwedeng pag-usapan ng pera, pero ang pag-ibig, hindi pwede. Sino ba ang gustong makipagrelasyon sa'yo? Huwag kang masyadong mayabang. Ang gusto ko sa'yo, ang magpanggap bilang boyfriend ko. Sa kondisyon mo, kailangan pa ba nang nagpapanggap? Ang mga lalaki ay mga nilalang na nakikita muna. Tanging nakapako lang sa dingding, ang tunay na matapat. Kung may sasabihin, sabihin mo. Sa ibang tao, Sir On. Ngayon, pupunta ako sa blind date. Gusto ng tatay ko na ikasal ako sa isang mayaman na anak, pero ang binibini na ito, hindi interesado sa mga lalaki. Kaya, gusto kong pumunta ka sa bahay ko bukas, magpanggap bilang anak ng mayaman, para mapawi ang iniisip ng mga magulang ko. Pagkatapos magtagumpay, tapos na tayo. Kailangan ko bang isakripisyo ang aking kagandahan? Iba yon ang presyo. Sandali lang, hindi ba pinapakiusapan din ako na magpakasal? Mas mabuti na lang, magtulungan tayo. Sa totoo lang, pinapakiusapan din ako na magpakasal. Matutulungan kita para harapin ang mga magulang mo. Pero kailangan mo rin akong tulungan. Ibabalik ko ang halaga ng sasakyan sa'yo. Anong sa tingin mo? Depende sa ipinapakita mong galing. Kung maganda ang ipinapakita mong performance, ako ang babaeng ito. Isip-isipin mo muna. Siguradong magugustuhan mo ang resulta. Tang Shu, binalaan kita ha. Aking pinakamamahal na manugang. Unang beses mo dito, huwag mong ipakita yang estilo mo sa hongmen. Natakutin ang mga tao. Tingnan mo mamaya gabi. Paano kita aayusin? Alam ko. May alam ako sa puso ko. Naiinis ka pa. May ibang tao. Ikaw naman. Sige.
Nagsimula na ang mga bagay na maging interesante. 300 sa isang oras. Ngayon ay lampas na ng 1 minuto. 1 oras at 3 minuto. Bilangin na lang natin bilang 1 oras. Muling maghahanap pa ako sa'yo. Sige na. Mga magulang mo, HMM. Tingnan ko kung anong nangyayari, mga magulang. Hi, 2 matanda. Tito at tita, ako ang kasintahan ni Xiaolin, Xu Yang. Pwede niyo akong tawaging Xiao Shu. Oh. Maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ay, ito na. Hey, medyo malinis, ha? Pumasok muna tayo. Ay, huwag magmadali. Unang pagkikita, magdala tayo ng regalo para sa mga magulang. Sabi mo, itong batang ito, basta't dumating, ayos lang. Ano pa ang dadalhin na regalo? Walang anuman. Magbigay ng ginto at pilak. Mas mabuti pang ibigay ang 2 matatanda. Isang malaking apo. Tiyo at tiya, narito ang inyong apo. Genius. Ay, tita, kahit na second hand, pero sikat pa rin. Kumusta? Para kay Tangling. Yung sinasabi mong sasakyan, ay electric na sasakyan. Huwag magmadali, tiya, mayroon pa akong kondo. Ayos lang yan. Gumastos ng ilang libo para sa isang luho, sirang linya ng telepono, pangbukas ng susi. Salamat, tito. At ako, nakapaupa pa kami ng isang public housing. Buwan ng renta ay 200. Kapag ikakasal na tayo balang araw, ako na ang bahala sa renta. Kompleto ang mga pasilidad. Pwede nang tumira kapag nailagay na ang kutsan. Dali, dala mo na. Yang sirang electric bike mo at umalis ka na. At ikaw pa, kung hindi mo siya pakakawalan, ako naman ang magpaputol ng relasyon natin. Anong ginagawa mo, nanay? Sa halip na pilitin kayong magpakasal sa pamamagitan ng blind date, mas mabuting piliin yung taong gusto ninyo. Xu Yang, sama ako. Ay, electric na bisikleta. Electric na bisikleta. Isuot mo na sa akin. Linga. Hindi na kita pipilitin magpakilala ng lalaki. Bumalik ka sa akin. Hindi ko dapat palaging pinipilit siyang magpakilala ng lalaki. Hindi na kailangang pilitin siya. Mukhang si Linga at si Xu Yang. Tama ang dating nila. Tama ang dating. Sabi mo, yung kalat-kalat na batang gulo. Batang gulo. Ang suot niyang pang-itaas ay tinatawag na Rolls-Royce ng mga suot, Ralph Lauren. Ang sinturon ay Hermes. Ang sapatos ay L. Medyo matagal na ito. Hindi kayang gawin ng mga batang gulo. Paano ito magiging isang batang gulo? Para sa akin ikaw ay nagliliwanag na ang mga mata mo. Katatapos ko lang makita sa kanya yung jade pendant ng pamilya Yu sa shoe. Sabi mo, yung may-ari ng yaman na bilyon-bilyon, ang pinakamayamang tao sa Haicheng, ang pamilya Xu. Tama ang hinala mo. Sa tingin ko, kung silang dalawa, nagmamahalan, sang-ayon ako sa kasal na ito. Maghahanda na ako para sa pamilya Xu, para sa kasal. Kumusta? Sabi ko, tiyak na masisiyahan ka. Talaga namang may talento ka sa pang-aasar. Oo, syempre, dahil tinulungan kita, kailangan mo ring tumulong sa akin. Huwag mong isipin na sirain ang tulay pagkatapos tumawid. Dahil sa iyong magandang pagganap, maaari kitang tulungan. Sabihin mo, sige, ano ang kailangan kong gawin? Ang sasakyan mo, sumakay ka na, ayusin mo na, dadaling kita sa isang lugar. Sa bahay ng tiyo at tiya, medyo kakaiba ang dekorasyon, ha, yung pakiramdam lang. Hindi tulad ng mga taong maayos. Huwag kang gagalaw. Makipagtulungan ka sa eksena, kung hindi, mamaya, ihihilera ka palabas. Ha, Xiao Shu ah, HMMM, ano ibig sabihin nito? Totoo ba? Ay hindi, Xiao Shu. Ang galing mo pala magbiro. Hindi ako nagbibiro, baka hindi maniwala si tito at tita. Dala ko na ang ultrasound report. Sige, magaling ka. 3 sanggol. Ito. Ngayon, sobrang advanced na ng teknolohiya. Ito, nakikita na ito. Hindi ito, sa gitna nito. Ano ito? Grabe, nakamali ako ng kuha. Anong kuha mo? Nagbiro lang ako kanina.
Sa totoo lang, ipinanganak namin ang magkambal. Sabi ng ultrasound, Tang Ling. Ganito kalaking bagay, bakit hindi mo kinonsulta sa amin? Mama, hindi mo ba gustong pabayaan akong maghanap ng mayamang anak ngayon? Malapit na akong magpakasal. Ah, ito, Xiao Shua, kayo ba? Paano nagkakilala? Noong gabing iyon, nainom ako. Hawak ang kanyang kamay. Nagsasalita ng walang kwenta, iniisip lang ang sarili, mga iniipit na damdamin sa puso, nagpahayag ng magulo. Yun nga, at pagkatapos, nalaman na ang dapat malaman, lahat ay nalaman na. Ako, hala, tito, huwag magpadalos-dalos, syempre. Nakaharang siya sa harap ko, huwag mong saktan ng bata. Anong iniisip ko? Nagpapanggap lang siya. Ang jade pendant ng pamilya Shu, umalis ka na agad, huwag. Tita, dahil magpapakasal kami ni Tang Ling, kailangan kong tiyakin tungkol sa buhay ng mag-ina. Bakit hindi ganito? Pakinggan ninyo ang mga kondisyon ko para sa inyo. Dumating na ang sasakyan ni Tang Ling. Tara na, nandito na tayo. Sinasabi mong kumain. Ay dito nga, HMM. Ang mga magulang mo, hindi naman tayo inanyayahan kumain. Kumain muna tayo bago ang lahat. Nako, nakalimutan kong may regla ako. Huwag kang magkamali. Gusto ko lang sanang takpan ka. Mamaya, malilinis na damit, ipapadala ko sa iyo mamaya, siya. Nakita pa nga. Salamat ha. Nadumihan ko ang sasakyan mo, sandali lang, ipapadala ko na lang magpapalaba, hindi na kailangan, may libreng card ako pang walis ng sasakyan. Ngumiti ka pa, ang ganda ng ngiti mo, ting. Parang usok, ikaw isang malaking presidente. Bakit kailangan pang magpakumbaba at personal na dumating? Para dalhan ng pagkain si Shuyang. Ayaw naman niya sa'yo. Ayaw ni Shuyang sa akin. Tinanong kita, ano ang pangalan ko sa Ingles? Sonny, di ba? HMM, Sonny, pang-uri. Mainit na araw, nagpapakita ng araw. Kagabi lang ay naglabas ang tatay ko ng balita tungkol sa aking pakikipagkita sa circle of friends ni Shuyang. Background image, naging mundo na ito. Ano ang ipinapakita nito? Ipinapakita nitong mahalaga sa kanya ang kalikasan. Ang mundo ay umiikot sa paligid ng araw. Gusto niya ako. Kailangan din naman ng blind date. Tamang-tama, ang pamilya Shu at pamilya Liu ay magkaibigan sa loob ng maraming henerasyon. Nagpa siya ako, nabigyan siya ng pagkakataong ito. Ha? Gaano kaya kakomplikado ang isip para makaisip ng ganitong paraan ng pagpapakita ng simpatsya? HMM. Kung si Shuyang ay gusto ka, sino ang niyayakap niya? Bakit ka nandito? May kailangan si Miss Liu sa akin. Ganito siya ka-agresibo. Nagsisisi ba ako na hindi kita sinagot kahapon? Gusto pa rin niya ako ganoon. Anong naiisip na naman niya? French style foie gras. Golden needle mushroom with silverfish soup. At ang paborito mo? Sinigang na baboy, lahat ay ginawa ko ng sarili kong kamay, tikman mo. Ang aking hagdang bato, dapat ay malinaw na ito. Tatanungin ko ang girlfriend ko, nagugutom na ba siya? Maghanap ng paraan para palayasin siya. Pakiusap. Pakiusap na, tiya, ano? Gusto mong kainin ang sinangag na ginawa ko? Ah, oo. Siguro nga. Hintayin mo, gagawin ko ito para sa iyo. Pupunta ako para tingnan. Talaga bang gagawin mo ito? Ano pa?
Hindi ba masakit ang tiyan mo? Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Mag-iisip ako ng ibang solusyon. Ginang, Tang, hindi marunong magluto. Hindi naman ito nakakahiya. Magsalita ka ng mas tahimik, yung pagkain na in-order mo sa hotel. Nagkunwari na ikaw ang nagluto. Hindi ba nakakahiya? Ayos lang, pumunta ka na doon at hintayin mo ako, lalaki. Kaibigan, kaibigan. Kailangan ng kumain ng amo. Kain na. Ang dami ng handa, akala ko may gagawin pa. Isang pinggan lang naman ng sinangag, pero hindi mo napansin. Amoy nitong sinangag, amoy na ba? Mga delicacy sa bundok at dagat, at itlog na sinangag, normal na tao. Alam kung alin ang pipiliin, di ba? Tama nga naman, pipiliin ko. Itlog na sinangag. Shu Yang, nilalaro mo ba ako? Gusto mo ba akong hulihin tapos pakawalan? Anong gusto mong hulihin tapos pakawalan? Kainin mo na ang pagkain mo, ha? Ikaw ba ang gumawa nito, MM? Ang lutong ito ay napakasarap, ang kakaiba pa ng pagkakaayos ng bahay. Sino ba talaga siya? Bahala na, kain muna tayo. Ito ang paboritong egg fried rice ng hari ng pastahan. Itlog mula sa Malaysia, nakasama pa. Alimango mula sa Sri Lanka. Langis ng olibo mula sa Italia. Huangju mula sa Shaoxi. At pati na rin ang patis mula sa Vietnam. Kumusta? Sobrang sarap. Sapat na, Shu Yang. Nagawa ko na ang isang buong mesa. Mga delikasyang mula sa dagat at bundok. Nilalaro ka. Akala mo ako hangin lang. Kumain ka pa ng isang serving ng sinangag na may itlog. Ito bang ulam ay ikaw ang gumawa? Mukhang may sideline ka pa. Sa kusina ng Hilton Hotel. Kaya mong mapansin yun. Sa hotel namin. Alam ko naman. Shu Yang. Kung dahil hindi ka sumagot sa pag-amin ko sa iyo kahapon. Kaya naghanap ka ng taong sadyang inisin ako. Nagtagumpay ka. Sa pag-inis sa akin, pag-amin. Akala ko tinawagan mo ako para sadyang saktan siya, Bakit ka pupunta? Ako po, hindi nakikipaglaro sa may kasintahan. Ng mga malambing na usapan, bitawan mo na, wala na. Babalik ako sa kumpanya agad. Shu Yang, kung gusto mo akong patawarin, pwede rin, bago mag-alas 12 ng gabi, magdala ng 1,000 at isang rosas, pumunta sa bahay ko. Bakit kita bibigyan ng bulaklak, Kuya Shu Yang? Shangguan G. Bakit ka naman ulit nandito para magdulot ng gulo? Shu Yang, nangangahas kang harapin ako, na hinahalikan ng ibang babae, walang pahinga ngayong linggo, babalikan kita. Parang nagulo na ang lahat. Talagang maganda. Kuya Shu Yang. Tang Ling. Hindi ganito ang sitwasyon. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Anong nangyayari? Parang nagkaroon ako ng kabit. Sa tingin ko, hindi mo na rin kailangan. Ako na ang tutulong. Samahan mo na lang ang magandang nakababatang kapatid mo. Siya lang yon. Aking nakababatang kapatid na babae na lumaki kasama ko. Wala talaga kaming. Pakinggan mo. Ipapaliwanag ko sa'yo. Sige, ipaliwanag mo nga, Kuya Yang. Nasa bahay mo ako. Matagal na kitang hinihintay. Miss na kita. Pahintulutan mo akong halikan ka. Ito ang paliwanag mo. Parang bata lang siya. Pahintulutan mo akong humali. Kung hihikliin mo ako, isusumbong kita. Sexual na pang-aabuso na yan. Gusto ka talaga niya. Guwapo ka pa at mayaman. Mahilig ka pang mag-ampon ng mga ligaw na pusa. Magkaibigan pa ang pamilya natin. Kahit paano, ikaw talaga ang aking tadhana. Sabi nga, malapit ang dugo, malapit din ang magulang. Pwede pa nating mapawi ang pagod ng magulang. Halikan pa kita ng halik, gusto mo lang ako. Huwag kang mag-alala. Ang unang halik ko ay para sa aking magiging asawa sa hinaharap. Unang halik. Mayroon ka pang unang halik. Isang hindi inaasahang saya. Sige, hawakan mo ang aking tela ang damit. Tama ba na magiging asawa kita? May asawa na ako. Nagsisinungaling ka, sabi ni Tita Wen. Single ka pala. Asawa. Batiin mo lang ang ate namin. Sino ang asawa mo?
Nakatulong ako sa'yo. Huwag kang magbago ng ugali at umanggi. Shu Yang, walang pahintulot ko. Sino ang nag-utos sa'yo na maghanap ng girlfriend? Ngayon, talagang magulo na ito. Shu Yang, sinabi ko na, ikaw, kailangan ko ito. Kayong dalawa, lumayo kayo sa asawa ko. Kayo bang pamilya Jiang, ay hindi lang nakasandal sa suporta ng Zitang. Ano bang kahalagahan nito? Ang mga tao sa Zitang, hindi ko kayang galitin, kaya't hindi ko ba sila maiiwasan? Bigla kong naisip na may kaunting kagipitan sa bahay. Umalis na muna ako, sandali lang. Sabi nila, ikaw ay girlfriend ni Shu Yang. Kasama mo si Shu Yang. Hindi ba't para lang sa pera? Dito ay may 5 milyon. Iwanan si Shu Yang. Dapat mong, hindi ka pa nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay mo. Totoo. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ng ganito kaliit na pera. Anong sinasabi mo? Simula pa noong panahon ng lolo ko, sa pamilya namin. Hindi kailanman, nagkulang sa pera, kahit na 5 milyong lang. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ibibigay ko sa inyo. 500,000 bawat isa. Ito ang aking ipon na pang-personal. Aking munting mahal, Ginoong Jiang, dalhin niyo na ang pera at umalis na agad. 800,000 habang hindi pa ako nagagalit. Huwag kang magpakaarte. 10 milyong. Umusad ka, HMM. Ito ba hindi ang pera ko? Ikaw, o tao, naglakas loob kang insultuhan ako. Anong sabi mo? Nanita ka, ikaw ang mali dyan. Mula pagkabata, wala pang nakapangahas na manita sa akin ng ganito. Anong papurong-puro? Hindi ba dahil kulang ang pera? Tatay, agad kang magpa-transfer ng pera. 20 na milyong piso para sa akin. Bakit mo kailangan ng ganong kalaking pera? Huwag kang makialam. Dali, ipadala mo na. Pag nakuha mo na ang pera, dumukal ka sa akin, ang iyong tiyahin. Yumuko at aminin ang pagkakamali. Sa loob ng 3 minuto, paghanda ng tatay ko, 50 milyong cash. Ngayon na. 3 minuto, 50 milyong likidong pondo. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay... Ngayon, gusto kong maintindihan niya na siya'y mamamatay. Agad mong dalhin ang pera sa address na ipinadala ko sa'yo. Huwag. Akala mo ba hindi ko kayang ilabas? Sa tingin ko, hindi naman ito kinakailangan. Ginoong Jiang, alam ko na ikaw ay naghahanap ng paraan para makaiwas sa kasal sa pamilyang Go. Hindi naman kailangan akong ganyanin. Paano mo nalaman? Ako. Pinapos ko na ang kasal sa pamilya Go. Matagal na iyon. Talaga ba? Gu Zixu, bakit ka nandito? Shu Yang, hindi ka patas. Paano mo napunta dito? Yung taong may apelyidong Go. Babalik ako para ayusin to sa'yo. Hoy, papaubaba mo ako. Salamat, sabay tayo kumain minsan. Walang anuman. Tatay, Linga, narinig ko sa mga tao sa barangay, kailangan mo ng 50 milyon, para ba sa pang-engagement kay Xiaoshu? Anong engagement naman? Sang-ayon na ako sa usapin ninyo ni Xiaoshu. May dala akong regalo. Ngayon, personal na pupunta sa bahay ni Xiaoshu para mag-alok ng kasal. Ikaw ang mag-aalok ng kasal sa pamilya ni Shu Yang. 197 yuan. Tay, pakinggan mo ako. Hindi ganito ang nangyari. Hello. Sira na. Sabihin mo sa mga magulang ko, tungkol sa pagbubuntis ko, sa init ng ulo ng nanay ko, pag pumunta siya sa bahay mo, siguradong babarilin niya ito. Baka mas mabuting maging tapat na tayo. Hindi pwedeng maging tapat. Kung maging tapat ako, kailangan ko ng pakasalan ang batang ito. Hindi na ako isang batang paslit. Tumatanda na ako. Umalis ka na kasama ko. Kuya Shu Yang, hindi ako si Suko. Ay nako. Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Ay nako, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Huwag makipag-away. Tungkol sa bagay na ito, maaari kong ipaliwanag bata, nandito na kayo. Wala kayong pinag-awayan. Wala. Tita, kaka-mention mo lang. Ano bang paliwanag? Nako. Ang nanay mo ay pilit na ibigay sa akin ang pulse rang Esmeralda. Ngayon, nandito ako para mag-propose. Paano ko ba matatanggap iyon nang walang hiya? Ako ay pinapagawa ko sa kanya na kailangan niyang magpaliwanag sa akin. Sabi na naman ni tatay, akala ng pamilya Shu na kami. Ay nako, kay Shu Yang na tatay, kailangan niyang ibigay sa akin yung painting na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyon. Hindi ko naman magawang tanggapin ng walang hiya. Ito lang. Kaya nga. Bakit nga tayo nag-aaway? Ay nako. Umupo ka na. At, si Lao Shu, tingnan mo, bagay na bagay ang dalawang batang ito, kaya, ano na ang gagawin natin ngayon? Tito at tita,
Noong huli, hindi ba't sinabi ninyong umalis ako? Bakit nandito na naman kayo sa bahay ko? Ay nako, mukhang kayo'y magkasintahan na, kaya pumunta ka sa bahay nyo. Hindi ba tayo pag-uusapan ng kasal? Mom at Dad, pumayag kayo. Syempre naman. Sa loob ng maraming taon, wala kang kasama na babae. May gusto sa'yo, di ba? Nagsindi na ako ng insenso para sa iyo. Bukod pa rito, ang ganda pa ni Linga. Ang mga anak natin sa hinaharap, siguradong may magandang genes. Sagot ka. Sino ang nagsabing magpapakasal na tayo? Oh, sinasabi mo, ay hindi ako. Tito at tita, sobra kayong nag-iisip, Tangling. Siya ay isang tao na sinusuri ko, kasalan, walang sino man ang nag-aasawa. Ikaw, mabahong bata, Wang Ma, kunin mo ang pamalo, narito na, Ginoo. Mag-asawa. Kung ayaw ng aso, ako ang mag-aasawa, hindi ba pwede na ako ang mag-asawa? Ayos na ito. Pero, bago tayo magpakasal, may 3 kondisyon ako. Bago tayo magpakasal, may 3 kondisyon ako. Anong mga kondisyon? Una, bago magpakasal, kailangan kong gawin ang notarization ng ari-arian. Siyempre, ang pera ko, hindi basta-basta, maibibigay sa isang estranghero, HMM. Pangalawa, pagkatapos magpakasal, kailangan ni Tangling na magbitiw sa trabaho. Para dito, ayokong ang aking babae ay magpakita sa labas. Pangatlo, sa loob ng 2 taon ng kasal, kung hindi makabuo ng anak na lalaki, agad na maghihiwalay din kami, tito at tita, kung wala kayong pagtutol. Pirmahan na natin. Ang kasunduang ito bago magpakasal, pabango mong bata, ano ba ang sinasabi mo, HMM? Sa tingin ko tama ka. Kailangan mo talagang maging isang manugang na nakatira sa bahay nila, kaya, ang mga kondisyon mo ay tinanggap na ni tatay. Ako ang magiging manugang na nakatira sa bahay nila. Anong manugang na nakatira sa bahay? Dad, sobra na yata yan. Gusto mong ipasok sa pamilya ang anak ko, magpapakasal, ha? Oo, mga magulang, kita mo, si Tang Jiaming ay nananakit ng tao, hindi pwedeng ikasal, hindi pwede itong ikasal, ay nako. Magpakasal na lang tayo, para magkasama na tayo ng tatay mo, sa ating 2 na lang. Inay, mas mabuti pang magmadali kaysa maghintay pa, ngayon na nga, hayaan nating magkaanak na sila, nakuha na ang sertipiko, ha? Nanay. Ako lang ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Shu. Gusto mo akong maging manugang. Ay nako, gago kang bata. Ayaw mo bang managot? Taksil. Linga, magpahinga ka lang. Ang pamilya namin, ang HSU, siguradong magbibigay kami ng kasagutan sa'yo. Hindi na kailangan. Tita, sa totoo lang, hindi rin naman talaga ako interesado mag-asawa. Tao, halika dito. Dalhin ang malaking anak. Dalhin mo ako sa opisina ng Civil Registry. Ginoo, huwag mo naman akong pabigatin. Ay. Ali, wala akong dalang household register. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Tama. Ginoo, ngayon, kumuha ng lisensya. Sapat na ang ID. Wala rin akong dalang ID. Ha. Yun. Wala rin akong dala. Congratulations, young master, Ginang. Ang sasakyan na ito ay regalo para sa Ginang. Dito na nagtatapos. Hindi mo ba sinabi na ayaw mo magpakasal? Bakit hindi mo tinanggihan kanina? Hindi ko naman kayang talunin ng bodyguard mo. Saka. Pwede ka bang umalis kung hindi na kayo magbabalikan? Kanina lang yun. Para makipag-ayos sa pamilya mo. Mo din oo. Sundan mo na ako ngayon. Saan tayo pupunta? Maghihiwalay na tayo. Hindi rin namin alam. Ikakasal na kayo. May 30 pang araw. Yung panahon ng malamig na paghihintay bago mag-divorce. Huwag ka nang masyadong mag-alala, ganito ka, masakit din sa akin, tumahimik ka, kung magsasalita ka pa, mas lalo pa akong magagalit, hindi kita papalagpasin, sige. Ganito, alam ko ang isang restaurant, na sobrang sarap, dadala kita doon. Ikaw. Hindi, ikaw. Grabe. Ang sasakyan na ito ay talagang sasakyan. Ang araw ay talagang napakaliwanag. Shu Yang.
Ikaw ba ay nangangakong magpapakasal ng peke? Hindi ako naniniwala niyan. Anak. Kayo ay bagong kasal. Hindi kailangang umuwi mamaya gabi. Pero mag-ingat kayo palagi. Nanay, sino ba naman kayo? Na ganoong kapiken sa anak? Pagkatapos ng 30 araw, kailangan ninyong mag-divorce. Anak, Linga, may tradisyon kami sa bahay. Sa araw ng pagkuha ng lisensya, kailangan uminom ng tig-iisang mangkok ng rice wine. Ipinapahiwatig nito, sama-samang tamasahin at pagdaanan ng hirap. Bakit ang hilo ko? Hindi rin pala ako sanay uminom. Isang lagok, bagsak na. Ha ha ha. Ha ha ha. Tangling. Dumating na ang kambal mong kapatid na babae. Oo. Bakit isang mangkok lang ng alak ang nakainom mo at nalasing ka na? Ikaw ba ang may gawa niyan? SHH. Matutulog na ako. Sige, aalis na ako. Hahatakin kita papunta doon. Ang init naman. Anong ginagawa mo? Sabihin mo na. Noong unang beses nating nagkita, matagal mo nang pinagplanuhan ito. Ako. Bakit? Kaya nakikipaglaro sa akin ng may halong pag-akit habang nagsusumamo sa ibang babae. Galit na galit ako. Sabi mo si Leo Ruyan. Wala talaga kaming relasyon. Tumahimik ka. Itong abs mo. Ang ganda talaga. Lasing na siya, at galit pa ang babae. Mas mahirap pa sa pabo sa bagong taon, hirap na hirap pa sa paghuli. Tara, maglakad tayo, mga babae. Parang usok, malapit na ang alas 12. Bakit hindi pa rin dala ni Shuyang? 10,000 isang rosas. Ipinadala ko sa iyo, iyan. Napakayaman ng pamilya Shu. Ngunit si Shuyang ay kahit ilang rosas lang. Hindi talaga nila kayang I let go. Pero parang hindi kanila pinapansin. Hindi ba nila alam na si Shuyang ay kilala na lagi sumasakay ng shared bike kapag lalabas. Ang halaga ng 1,000 isang rosas ay maaaring ikamatay niya. Bukod pa rito, hindi naman niya gusto si Ruyan. Maganda at mayaman si Ruyan. Paano niya hindi siya magugustuhan? Nagkukunwari lang yata siya. Ay, huwag mo nang sabihin. Hindi mo ba nakikita ang mukha ni Ruyan na napakasama na ng ekspresyon? Pinatawad ko na siya. Sino ang pinatawad mo? Pinatawad ko na si Shuyang. Ang kanyang background na larawan. Pinalitan na ng ganito. Ano naman ang naisip mo ngayon? Hindi niyo ba narinig? Isang walang kamatayang kulaba ito. Usok na bumabalot sa lawa at mga puno ng willow. May usok sa pangalan ko. Samantalang siya ay naging puno ng willow sa tabi ng lawa. Ipinahihiwatig niya na humingi siya ng tawad sa akin. Walang ipinaalam na ganoon siya. Kung humingi na nga siya ng tawad sa akin. Kaya dapat akong magkaroon ng kaunting tugon. Hey, saan ka pupunta? Babalik ako para sa boyfriend ko. Maghanda ng regalo. Linga, kahapon ng gabi, kamusta ang pahinga? Sobrang ganda ng tulog ko. Salamat talaga kay Shuyang. Walang anuman. Sobra kang nagsumikap. Ahahaha. Shuyang. Hintayin mo ako. Tingnan mo ang dalawang batang ito. Ang ganda ng samahan nila. Malapit na ba akong magkaroon ng apo? Hahaha. Ang batang ito talagang nagbago na siya. Tama, Linga. Ang kasal nyo ay ginagawa pa ba? Wala akong ginagawa nitong mga araw na ito. Gusto mong maglakad-lakad. Anong gusto mong bilhin? Gamitin ang card ni Shuyang. Talaga namang antok na ako. May nagbigay ng unan. Nanay, makinig ka sa sinasabi mo. Anong sabi mo? Salamat, nanay. Sisiguraduhin kong mabili ito ng maayos. Tara na. Kumusta, Binibinitang? Madalas ka bang pumunta dito sa tindahan? Ano ba ang pakialam mo? Ngayon, maganda ang araw ko. Magtipid ka. Gamitin mo lang.
Mga 2 o 3 libo. Mamaya magpanggap tayo. Matatakot siya. 2 o 3 libo. Walang problema. Ginoo. Ang ibig sabihin ni Miss Tang ay 2 hanggang 3 libo. Itong. At itong. 18,800. Yung mga tinuturo ko kanina, 3,989,000. Ginang. Tang, lahat ng iyon gusto mo. Hindi. Ayaw ko lahat. Ang natira. Lahat ng natira ipasok mo sa bag ko. Ano ba? Yung mga limitadong edisyon, lahat yun binili ko, para sa iba. Matagal na akong hindi bumibili ng bagay. Di ba lagi mong sinasabi, gusto mong bumili ng regalo? Tara na. Binibili ko ang mga limitadong edisyon na ito, para sa iba, Shu Yang. Kahit siya, kayang-kaya niyang bumili, sa ganitong klase ng tindahan, bumili ng sobrang daming mamahaling gamit para sa iba. Ha? Yung mga ito, hindi ba't ito ang mga gusto mo? Mga estilo at tatak, hindi mo ba ito balak ibigay sa'yo, Shu Yang? Gusto mo bang mamatay? Inilagay mo pa yung mga gusto kong estilo, sa iba. Anong problema? Alam mo ba kung magkano ang mga ito? Magkano ang halaga nito? Ako na ang magbabayad. Grabe. Bakit siya nandito? Ano man ang halaga nito? Ako na ang magbabayad. Kapatid, hindi mo pa nga nalinaw na itanong kung para sa'yo ba talaga yun. Huwag kang magkamali ng intindi. Mahiyain si Shu Yang. Kaya niyang gawin para sa akin. Ang ganitong antas. Hindi madali. Hindi na dapat siya pagdudahan pa. Tunay na puso. Walang lunas ang taong umiibig. Ginang. Leo, ito ay aking personal na bagay. Shu Yang, naiintindihan ko na ang iyong damdamin. Wala akong pakialam kung sino ang magbabayad. Sasagutin ko na lahat. Kinuha ko na. Grabe. Katatapos ko lang maistorbo ng isang babae. Ninakaw niya ako. Sandali lang. Baka naman. Gusto niya ako, di ba? Ituring mo akong isa kayo sa mga naglalaro. Gusto ko rin. Itong card. Paano ka nagkaroon nito? Itong card. Paano ka nagkaroon nito? Ako. Ang anak na babae ni Tang. May isang itim na card. Anong nangyayari? Ito ay itim na card ng kapitan. Para makuha ang card na ito, kailangan mong may ari-arian na nagkakahalaga ng 30 milyon at kailangan mong mag-spend ng buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan. Hindi bababa sa 5 milyong. Dagdag pa ang 100 milyong na fixed asset. Kaya naman, ayon sa aking nalalaman, para makuha ang card na ito, 3 lang ang card sa Haicheng. Isa ay hawak ni Ruyan namin. May isa pa sa bahay ni Shu. Isa pa, hindi ko na alam. Sigurado ka ba? Ito ba ay card ng Centurion? Black card ba ito, Miss? Sobrang sigurado ako. Ito po ang kay Ginang. Tang, ito ang black card ng Centurion. Bakit? Dahil dito, ito ay kay Ginang. Tang lamang, noong nakaraang buwan, sa kanyang mga gastusin sa mall na ito. Ang galing talaga. Magkano kaya yan? Siguro kaya niyang ubusin ang mall. Parang pamilyar siya sa akin. Sandali. Apelyido mo ba ay Tang? Anong Tang? Haicheng. Mayroon bang ikalawang pamilya ng Tang? Sa amin, mula pa noong lolo ng lolo ko, nang nagsimula. Walang sandaling, na wala kaming pera, yung 500,000 lang. Hindi kaya iyon. Yun ang iniisip ko. Siya ang prinsesa ng Zitang, Tang Ling. Hindi kaya. Sabi nila, malalim ang ugnayan ng mga puwersa sa Zitang, at mas lalo pang malawak ang kanilang saklaw. Nasa iba't ibang industriya. Tama, yung panganay ng Jiang Yi, ay umaasa sa West Hall, at sa pagkakakilanlan ng East Branch, na walang sino man sa Haicheng ang manggahas na galawin. Siya. Talaga bang siya ang anak ng mayamang pamilya ng Zitang? Yung anak na babae na mayaman, Tang Ling. Hindi naman siguro totoo, di ba? Ano sa tingin mo? Anak na babae ng Zitang. Bakit? Baka natatakot ka lang, ha? Natakot. Nagbiro lang. Sabi nila, si Prinsesa Zitang, matapang at magagalitin, gusto makamit ang layunin, kahit anong paraan. Bakit mo pa nasangkot? Parang kamatayan na ito. Hindi. Mali yata, siya ay anak ng malaking pamilya sa Zitang. Ako pa ang pinakamayaman sa Haicheng. Wala akong katatakutan. At saka, nakuha ko na ang sertipiko ng kasal. Hindi niya pwedeng gawin ang isang bagay na masama sa asawa niya. Kung papatayin niya ako, kailangang maging balo siya. Medyo naiinis na ako sa inyo dalawa.
Hindi mahalaga kung ano ang estado mo. Pagdating sa pag-ibig, hindi pwedeng pilitin. Bukod pa rito, Xu Yang. Nagkakagusto sa akin, ganun ba? Talaga namang, gusto niya siya. Kailan pa kita nagustuhan? Si Xu Yang ay sobrang galing. Normal lang na magustuhan mo siya. Walang problema sa akin. Makipagkompetensya ng patas sa'yo, Ginoong Leo. Mayroon bang hindi pagkakaintindihan sa atin? Sino ang nagsabing gusto ko siya? Yung mga ganitong lalaki na naglalaro ng malandi sa iba. Hindi ko gusto yan. Ayaw ko talaga niyan. Kalimutan na natin. Mga bagay na ito, ipadala sa pamilya Xu. Saan ka pupunta? Walang kinalaman sa'yo, hindi mo na kailangang alalahanin. Walang kinalaman sa'yo. Alam mo naman, ang gusto niya ay iba. Bakit parang may barre sa puso? Pumasok. Ginoo. Sabi ng binata, ito ay lahat ng gusto mo. Inutusan akong dalhin ito sa iyo. Kaya pala bumili siya ng mga bagay na ito, para sa akin. Kaya sa araw, sa harap ng ibang tao, sinasabi niya iyon, talagang sobra na iyon. Kung hindi, patahimikin mo si Xu Yang. Sa wakas, nagising ka na. Sino ka? Saan ito? Huwag ka nang kumilos. Inagaw tayo ng mga tao. Naririnig ko na. Inagaw ka nila para sa pera. Nasa tabi lang ako habang naglalaro. Kahit ako, inagaw din nila. Pasensya na. Huwag kang matakot. Mayaman ang tatay ko. Sigurado na ililigtas tayo. Ting, hindi ako natatakot dahil malapit na silang malugmok. Mahal kong anak na babae, ayos ka lang ba? Dumarating na si tatay para iligtas ka. Linisin mo ito para sa akin. Ang aming binibinisita ay inakay ninyo. Naghahanap kayo ng gulo. Saka pa niya ako matatandaan. Bahala na. Ang pilit na bunga ay mapait. Mas mabuti pang maghintay ako ng pag-ibig na parang pagnanakaw sa bahay. Pangit na anak, bakit pumasok nang hindi kumakatok? Gusto kong magdiborsyo. Nanay, huwag ka namang magdahan-dahan sa paghawak. Karapat-dapat ka. Hindi ko alam kung ano ang gusto ni Tita Wen at ni Tito Xu. Kaya nagdala na lang ako ng konting pasalubong para sa kanila. Para sa'yo. Bukas mo nabubuksan. Salamat. Ayos lang yun. Ay nako, batang ito, mula pagkabata, magalang na. Matagal na tayong hindi nagkita nito, di ba? 15 taon. Xiao Liu, andito ka na. Sama tayo kakain ngayong tanghali. Sige, sakto gusto kong kausapin si Tito at Tita tungkol sa akin at kay Xu Yang. Mga magulang, si Liu Ruyan ay isang malaking CEO. Maraming problema sa kumpanya ang kailangang ayusin. Walang oras para kumain. Ganun. Iniwan ang regalo ng pagkikita. Tanggapin mo na lang ang iyong damdamin. Halika, huwag mo nang gawin yan sa susunod. Hindi ko pa nga tapos magsalita. Ano? Uuwi ka na ba para kumain? Mga magulang ko, susundan ko siya. Anong ginagawa nyo? Hindi ka ba mahilig kumain ng karne? Kumain ka pa. Dapat balansehin ang karne at gulay sa pagkain. Kain tayo ng gulay. Kumain ka ng karne. Hey, Kuya Xu, bakit parang may mali? Si Xiao Liu nga, baka nagustuhan na ang anak natin. Paano mangyayari yun? Si Xiao Liu mula pagkabata ay itinuring siyang kapatid. At saka, si Xu Yang noong bata pa, palaging nanggugulat sa kanya. Anong ginagawa mo? Nagsusumikap. Gusto mo bang maglaro ng paikot-ikot? Anong ginagawa ni isa at ni dalawa? Anak, bakit hindi ka kumakain? Kumakain. Kumakain nga. Anong nangyari sa kamay mo? May sasabihin ako. Sige, magsalita ka lang. Bakit ka sobrang excited? Ikaw, lumabas ka. May gusto akong sabihin sa'yo. Mag-isa ba? Para bang may confession? Ano bang nangyari? Hindi ba pwedeng dito? Hindi pwede. Ganito kalakas ba ang ulan kagabi? Salamat, nagustuhan ko talaga.
Masaya ako kapag nakikita kita. Gusto niya ba talaga ako? Sino ba talaga ang tumawag sa akin ng mag-isa? Kailangan pa rin magkausap ang dalawang kumpanya. Kailangan ko bang malambing na pagtanggi? Oo. Sige, pagdating mo sa bahay ko sa susunod, huwag nang magdala ng regalo, kasi natatakot akong magkamali ng isip ang mga magulang ko. Ayos lang, nababahala siya na gumagastos ako. At huwag na rin magbigay ng mga bagay sa akin. Kailangan ko pang magbigay ng balik regalo. Sige, bibigyan ba niya ako ng regalo? Ang pinakamahalaga ay huwag nang mag-imagine pa. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Sigurado akong kilala niya ako, dahil may ibang babae na nasaktan. Inilaan mong ipaliwanag sa akin. Ang bait mong makipag-usap. Ay, okay ka lang ba? Oo naman. Sige, babalik na ako agad. Tama nga, yung regalo ko sa'yo. Tingnan natin mamaya. Gusto mo ba? Anong nangyayari araw-araw? Anong bagay ito? Kailangan ko pa bang buwagin ito mamaya? Shuyang, medyo lamabis ako noong araw na iyon. Dumating ako para humingi ng paumanhin. Hoy, bakit ka nandito? Gusto kitang tanungin. Kung gusto mong uminom ng 2 baso. Oh. Ay, ang awkward naman. Kakaiba, nakita ba niya kanina? Hindi naman siguro akalain. Binili ko ito para sa kanya, di ba? Kanina lang. Hindi naman siguro sa kanya yun. Anong espesyal na hilig kaya? Kung sasabihin kong si Liu Ruyan ang nagbigay nito, hindi ba lalo lang lalalim ang hindi pagkakaintindihan? Paano kung gusto niyang isuot ko ito mamaya? Yung pajama ko, dapat ko bang habarin o hindi? Baka naman. Sabihin ko na lang na ako mismo ang nagsuot, pinakamalaki. Tinawag na pervert. Ang paghingi ng tawad ay dapat may taos-pusong saloobin. Oo, ganun nga. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ba sinabi na iinom ka ng 2 lagok? Oo. Ako, ang sinasabi. Umiinom ako. Bakit hindi ka pa nalalasing, ha? Hindi ako nagbibiro. Taas ang aking tolerance sa alak. Baka matapang ka talaga. Ano ba ang karapatan nyo para magpakasal? Bakit may abs ka pa sa panaginip? Hindi pala, Shuyang. Paano ka napunta sa kama ko? Hindi ito tama, ito kasi ang kama ko. Kaya noong gabi. Nangyari ba talaga iyon kagabi? Sige na nga, kalimutan na natin. Trabaho. Tara na, kuya. Ngayon ay, mga executive ng HSU Group, kailangan na nating ipasok sa trabaho. Itong mga kuya ko. Ay, Zhang Qiang. Hindi ba si Zuyang, ang kalaban mo? Zuyang, bakit ka nandito? Kayo. Oo. Team. Noong nag-aaral pa kayo, umaasa sa sarili, magaling mag-aral, guwapo, hindi pinapansin ng iba. Bakit? Ngayon, pakiramdam ko mas magaling si kuya. Di ko na matanggap. Noong college, anabangan ko si Zhang, ang campus belle, ng higit 1 taon. Ngayon, ayaw na nilang kilalanin. Shuyang, hindi mo siguro alam, nagtatrabaho si Zhang sa lugar na ito. Sadyang sinundan ka, di ba? Anong sinundan ng 1 taon? Mali ang pagkakakilala ko sa tao. Kayo na. Umalis na kayo. Huwag magmadali. Makikita na ang iniibig. Huwag na tayong magbalik tanaw. Ay nako, tingnan mo ang aking alaala. Ngunit si Zhang Yi ngayon ay aking kasintahan. Pasensya na. Shuyang, nandito ka ba para maghanap ng trabaho? Nandito ako para kumain. Ay, bakit ka nagmamatigas? Hindi ba't gusto mo si Zhang Xiaohua? Si Zhang Qiang ngayon ay isang mataas na opisyal ng sushi group. Ipinag-ayos ka ng trabaho sa paglilinis ng banyo. Hindi ba't madali lang yan? Basta't handa kang humingi ng tawad at sumuko ngayon. Kaya sa hinaharap, pwede ka pa rin maging iyong tagahanga. Hindi ko alam yun. Ang supervisor ng kumpanya, pwede pang ang mag-ayos ng mga tao mula sa labas na pumasok sa kumpanya. Anong klaseng tao ka ba? Karapat dapat ka bang malaman ang mga ito? Boss. Zhang Qiang, ang boss nyo ay nandito. Kung hindi dahil sa pagkakatagpo natin ngayon, hindi ko pa malalaman na sa kumpanya. May ganong tao si Zhang Qiang, na abuso sa kapangyarihan. Ano ba yang sigaw mo? Anong departamento mo? Hey, ako.
Walang boss, nagpapalipas lang kayo ng oras dito, ha? I-report ko kayo. Natatakot ako, akala ko pa naman, sa lalaking si Shuyang, sumisigaw ba, si Shuyang na parang mahirap, ay kaya pang maging boss, wala pa nga siyang girlfriend, kaya araw-araw, sa school siya palaging nandyan, hinahabol ang tweet ni Jiang Xiaohua, nag-aabot ng tsaa, naghahanda ng pagkain, nag-aalala, hindi mo akalain, di ba, ngayon si Jiang Xiaohua, ay girlfriend na ni Zhang Qiang. Si Zhang Qiang ngayon ay, may taunang kita na milyon, Shuyang. Tingnan mo kung anong suot niya. Huwag nang pag-usapan si Jiang Xiaohua, anong babae ang magkakagusto sa kanya, talagang bulag na lang iyon. Kahit na si Jiang Yi ay kasama ko na ngayon, pero kung ikaw, ay handang tumahol na parang aso, maari pa rin akong maging bukas palad, bigyan kita ng pagkakataon na makapasok sa pamilya ni HSU, at araw-araw mong makikita si Jiang Yi, ay nako. Huwag kayong magsalita ng ganito, Yang HSU, kahit na masakit magsalita sila, pero may katotohanan din naman. Mahigpit ang mga kondisyon sa pagkuha sa angkansyu, kahit sa pinakamababang posisyon, may nakikipagsabayan pa rin. Ikaw ba? Ayaw mo bang araw-araw kitang makita, kayong lahat? Matagal nang may malalaking ulo para lang mapalaki ang taas nyo. Sino ang naglagay sa inyo sa, galing ito sa imburnal, at saka ikaw, kailan ba, nagmahal ako sa'yo, sinundan mo pa ako sa opisina, wala nang saysay ang pagpapanggap, Shuyang. Ang ibig mong sabihin ay, Shuyang, huwag mong iwanan ako, ang pinakamagandang babae sa Haicheng, ayaw kong, nahabulin ka. Ang sinasabi mo ba, Shuyang, huwag mong iwanan ako, ang pinakamagandang babae sa Haicheng, ayaw kong, nahabulin ka. Bakit ka nandito? Kasi naman kagabi. Wala namang masyadong nangyari. Pinapanta ni Auntie Wen para dalhan ka ng pagkain. Sino ka ba? Kasintahan ni Shuyang. Si Shuyang ay sobrang ganda, girlfriend. Siguro ang babaeng ito ay bulag na talaga. Kaninang kakilala mo lang, nagsisigaw sa boyfriend ko. Maganda. Huwag masyadong maging matindi sa tao. Bakit? Naibigan mo si kuya. Pero kung susundan mo ang kuya, hindi mo na kailangang magpakatatag, dahil ang iyong lakas darating. Mukhang ikaw ang matatapos, baka bulag ako. Ang boyfriend ko ay cute na cute, dumating na ang lakas ko, gusto kong makita kung gaano kakalakas. Pinakamasama kung ayaw ang mga corny na love lines, kung may sisihin mo ang pagiging madulas mo sa akin. Anong klase ka ba? Pati ba ako ay ginawang kalaban, ikaw? Shuyang, lumayo ka. Tiya. Patawarin mo ako, Ginoo. Hindi na kailangan, walang dahilan para magdulot ng kamatayan. Sa totoo lang, ako ay walang masyadong sinasabi. Ako ang Ginoo ng kanlurang silid. Natatakot ka pa ba dito? Ano ang gusto mong mangyari? Bobo ako. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Seryoso ka ba? Hulaan mo. Huwag. Napasigaw ako sa gulat. Sabi mo, maganda rin pala. Miss. Linga. Naipadala mo na ba ang pagkain para kay Xiaoyang? Nadali na ba? Kahit hindi pa, ayos lang. Dumating na ang bagong damit na in-order mo. Bumalik ka muna para sukatin ang damit. Inay, ang buhay ng anak mo ay buhay mo rin. Bumalik na siya. Linga. Ang kasal mo kay Shuyang, kailangan pa ng kaunting panahon para maghanda. Sa panahong ito, maari kayong magpahinga muna. May auction sa loob ng 2 araw. Pumunta kayong dalawa. Kung may makita kayong gusto, bilhin nyo. Gamitin ang card ni Shuyang. Sige. Nanay, kapag sinasabi mo ang mga salitang ito, wala bang sakit sa puso? Ginang, Wen, ang mga damit na ito ay mga bagong modelo mula sa aming runway ngayong season. Tingnan nyo kung gusto nyong subukan. Linga. Kailangan bang bagong modelo talaga? Siyempre naman. Bakit ang mahal ng ilang pirasong basahan? Yung kuripot na bata, namana na naman ang pagiging matipid. Walang problema, Tia Wen. Tingnan mo ako. Walang problema, Tia Wen. Tingnan mo ako. Kumusta? Maganda. Dapat maging mas bukas ka sa asawa mo.
Ano sa tingin mo? Maganda ba ang bagong palda ko? Maganda. Medyo okay lang. Alam ko na. Wala akong karapatang makakuha ng magagandang bagay, mula nang ako'y isilang. Ako'y may autism. Hindi ako makalakad, at hindi rin ako makapagsalita araw-araw. Kailangan kong gumapa, para makarating sa lugar na gusto kong puntahan. Wala akong kahit isang kaibigan, pati nga, ang kasal ng aking mga magulang, hindi nila ako pinayagang dumalo. Sobrang nakakalungkot naman ito. Kahit nawala na ako ng lahat ng alaala ko bago ako mag-3 taon, hanggang ngayon, hindi ko kayang balikan yung mahigit 200 araw na ginugol sa tubig. Yun ang pinakamadilim at walang pag-asa na mga araw sa buhay ko. Hindi ko alam kahit anong lasa ng karne. Wala akong ideya kung ano ang lasa nito. Ikaw, wala ka namang inom na alak, bakit ka nagsasalita ng ganyan? Alam mo naman. Simula nung bata pa ako, wala na akong asawa. SHHH, huwag ka nang magsalita, gamitin mo ang card ko para bumili. Opo, Ginoong Shu. Kabuuan ay 48,888,000. 48,888,000. Klaro ang kaya mong agawin. Bigyan mo ako ng ilang piraso ng tela. Salamat sa suporta, Ginoong Shu. Putang ina. Parang naipit tayo sa laro ng kapital. Boss, kwarto sa 3rd floor, Chinbyon Pavilion, Murong Shanshan. Naghihintay na si Shan sa loob. Boss, si Shan ay isang napakagandang babae. Pumunta ang boss mo dito para mag-usap ng negosyo, hindi naman para magpasikat. Magseryoso ka naman. Ngayon din, pumunta rin siya dito para mag-usap ng negosyo. Mas maganda pa rin makita ng personal kaysa marinig lang. Ginoo Leo, totoo ngang kagaya ng sabi-sabi, isa siyang magandang babae, walang anuman. Ginoong Huang, umupo ka. Gusto kong lumapit ng kaunti sa kontrata. Hindi ba ito problema, Ginoong Leo? Siyempre, Ginoong Huang, gawin mo na ang gusto mo. Pwede mong tingnan, Ginoong Huang, itong kontrata, itong batch ng kagamitan. Ang presyo na ibinigay ni Leo sa inyo ay mas mataas kaysa sa merkado, ng eksaktong 0.5%. Dapat alam ito ni Boss Huang, ang halaga ng 0.5% na ito. Pasensya na, Ginoong Leo, ako kasi, medyo may malabo ang mata, hindi ko masyadong makita. Titingnan ko pa ulit. Anong nangyari, Ziksha? Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Bilang sekretarya ni Ginoong Leo, paano ka walang kahit kaunting profesionalismo sa trabaho? Ayaw mo na bang magtrabaho bukas? Ayaw ko na magtrabaho bukas. Pasensya na, Ginoo Leo. Medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Anong ginagawa mong magulo? Alam mo ba kung magkano ang suot kong ito? Magkano kaya ito? Maniniwala ka ba na si Ginoo Leo ang magpapalaya sa'yo ngayon? Para umalis ka na ng grupo Leo. Ako. Pasensya na, Ginoo Leo. Hindi ko sinasadyang mangyari ito. Ginoo Huang, alam ko na si Sia ang sekretarya ko. Nagkamali siya. Ako sana ang dapat managot. Magkano ang suot mong damit? Ako na ang magbabayad ng orihinal na halaga. Sia, hindi ka naman karaniwang ganito. Impulsive ang ugali mo. Ano ba talaga ang nangyayari? Siya. Magsalita ka ng matapang. Nandito ako. Ginoong Leo, isang simpleng empleyado, ay sumalungat sa akin. Hindi mo siya pinarusahan, kundi sinuportahan mo pa siya. Huwag mong kalimutan na mayroon tayong kooperasyon. Ilang unit lang naman ito, mga hindi kapansin-pansing kagamitan. Kung mawala, hanapin na lang ulit. Pero kung may mangbuli sa harap ko, na mga tao, iyon ay hindi nila. Hindi nila pinapansin ang pamilya Leo. Anong ibig mong sabihin, Direktor Leo? Siya yun. Kanina nasa ilalim siya ng mesa. Hinahawakan niya ang hita ko. Anong klaseng tao ka? Ako si Juan. Hindi kita hahanapin kung ganito ka. Nang ahas kang sampelan ako, ang 50,000 na ito, para na rin itong bayad sa gamot ni Boss Huang. Ikaw. Narinig mo ba? Nag-away daw sa Chinyeju. May lalaking sangkot. Hinawakan ng bastos ang isang magandang babaeng boss. Chinyeju.
Hindi ba si Liu Ruyan yun? Doon ba siya kanina pumunta? Tingnan natin. Liu Ruyan. Pumunta ka sa impyerno. Shu Yang, halika. Nang aapi sa pamilya ni Liu, hindi kami pinapansin ng pamilya ni Shu. Tama ba? Huwag na, huwag na. Bakit ka nandito? Ayos ka lang ba? Akala niya ako ang may problema. Ako ang magtuturo sa kanya. Huwag na, Yang, tama na. Gusto kong umuwi. Sige, umalis na. Sakit na sakit. Ang babaeng ito ang grabe talaga sumugod. Oo, Huang Li. Paalisin mo siya sa Haicheng. Mukhang talagang nagmamalasakit siya sa akin. Nang marinig niyang may nangyari sa akin, agad siyang dumating. Huwag ka ring matakot, hindi ito kasalanan mo. Ako ang dapat magpaalis sa kanya sa Haicheng. Hindi ito ang kasalanan mo. Ako ang nagpasya na tanggalin siya sa Haicheng. Hindi ito konektado sa'yo, sa kumpanya mo. Hindi ito makakaapekto. Di ba? Salamat. Walang anuman, magkaibigan tayo. Walang dahilan para mag-alala. Umalis na ako. Ingat ka. Huwag kang umalis. Natatakot ako. Anong nangyayari dito? Shu Yang, nasa labas ka ba? Oo. Hello, nasa labas ako. May problema ka ba? Wala naman. Tinanong lang kita kung bakit di ka pa umuwi. Babalik agad ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magdamag sa labas. Anong ingay yun? Bakit may tubig sa'yo dyan? Balikan kita at sasabihin ko sa'yo. Ngayong gabi. Shu Yang. Wala akong nakita kahit ano. Gusto ko lang ipakita sa'yo. Tanga kang ulo. Iniligtas kita ngayon. Pero ayokong gumawa ng kahit ano sa'yo. Yan. Mag-ingat ka sa sarili mo. Sasaluhin kita. Pero hindi para gawin ang kahit ano sa'yo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Pinapahiya mo ako. Wala akong ginawang masama. Nakaganito ako. Hindi ka man lang naantig. Ito ang para sa akin. Pinakamalaking kahihiyan. Hoy, may kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Hindi ako nang aabuso ng pagkakataon. Talagang karapat dapat siya sa akin. Gaano pa katagal bago makarating sa tahanan ng Shu? May 5 minuto pa si Liu. Sa araw na ito, may auction. Ako mismo ang nagmaneho para sunduin siya. Dapat ay sobrang saya niya. Ruyan. Bumalik ako sa bansa para sa iyo. Bakit hindi kita makita na ganito ka kasigasig sa akin? Pero kailangan pang makipagkita kay Shu Yang. Sakay ka sa sasakyan na gusto mo. Kung ayaw mo, bumaba ka. Gusto kong makita itong si Shu Yang. Saang aspeto ka mas magaling kaysa sa akin? Bakit parang kilala ko itong itsura na ito? Ibigay mo sa akin ng bulaklak. Oh. Miss Liu, dumating ka na. Nasaan si Wang Ma, si Shu Yang? Pumunta na ang batang pangalawa sa auction. Hindi ba sila ang isa sa 3 pangunahing pamilya sa Haicheng? Si Liu Ruyan, ang pangulo ni Liu, mabilis, pumasok at magbati para maalala tayo ni Liu, yung mga tulad nila, na ang halaga ng kumpanya ay lampas sa 1 bilyong yuan. Maaari lang nilang ilabas ng basta-basta para sa aming maliit na kumpanya. Kakain ng 1 taon. Magandang araw, Ginoo Liu. Sino ang nasa tabi ni Ginoo Liu? Hindi mo kilala ang assistant, di ba? Katulong. Hindi. Ang 2 taong ito ay bulag. Ang gwapo-gwapo ko naman, para maging assistant. Maligayang pagdating, Ginoong Liu. Pakiusap. Hoy, ako si Xiao, ang panganay ng pamilya Xiao. Wala bang nag-aalaga sa akin?
Maligayang pagdating sa lahat sa gabi ng Kawang Gawa Auction. Una, maupo po kayo. Bigyan natin ng palakpakan ang mga bisitang nag-donate ng mga item para sa auction na ito. Salamat po. Mayroon pa bang ibang bisitang nag-donate ng mga auction item? Kung hindi pa nakarehistro, pakiusap pumunta sa likod ng entablado. Yung hawak mo, iyon yata ang item na i-donate, di ba? Oo, salamat. Narinig mo na ba? Ngayon, ang pangulo ng Sushi Group, si Xu Yang ay darating din. Sinasabi mo ang Heishi, ang pinakamalaking pamilya sa tatlong pangunahing pamilya, na may market value na higit sa 1 trilyon. Pangulo ng Sushi Group na si Xu Yang. Talagang tamang panahon para sa auction na ito, ay nandito siya. Oo nga. Si Xu Yang pala ito. Dumating na si Jishu. Jishu. Tagahanga po ako ninyo, Jishu. Kailangang magtulungan tayo. Ngayong pagkakataon, Ginoong Shu. Sila, bakit lahat sila tinatawag kang Ginoong Shu? Dahil isa rin akong boss. Anong kumpanya ito? Kooperasyon. Pasensya, paalis po. Ikaw ba si Xu Yang? Sino ka? Hindi nagbabago ng pangalan o apelyido. Pamilya Xiao Baiken. Sino yung maliit na cute? Ang familiar niya. Ah, ikaw pala yun. Ikaw, maliit na cute. Bakit ka pa ng ahas na lumabas sa harap ko? Tang Ling. Talagang swerte mong nagkita tayo dito. Kilala mo ba sila? Kahit pa maging abo siya, kilala ko pa rin siya. Habang natutulog ako, nilinis niya lahat ng buhok ko. Dahil doon, 2 taon akong hindi ng ahas lumabas. Ikaw ang gago. Ngayon, nang ahas ka pang bumalik sa bansa, sinisiraan mo ang lalaking nakipagkita sa akin. Si Jin Zhenggu pa ang sinisi sa akin. Nasa ospital ako dahil sinaktan ako. Nakahiga ako ng 1 buwan at hindi bumangon. Tingnan kita. Swerte mo na nga iyon. Ikaw. Sigurado ba kayo na hindi ito nag-aaway na may lambingan? Mangyaring umupo ang mga mahal na bisita. Ang aming auction, magsisimula na. Xu Yang. Sadyang ba niyang pinili ang upuan sa tabi ko? Huwag kang aalis. Natakot ako. Ngayon lalabas ako. Hindi mo ba tiningnan ang kalendaryo? Malugod na pagtanggap sa lahat sa auction na ito. Sa auction na ito, para sa layuning Kawang Gawa, lahat ng kinita, gagawin itong bukas at transparent. Lahat ay lalaan sa bahay ampunan. Ngayon ay aking iaanunsyo. Opisyal nang magsisimula ang paligsahan ng Oksayon. Unang item, limitadong edisyon sa buong mundo, Ducati, Super 4. Ducati. Isang natatanging tatak ng motorsiklo na tinatawag na Ferrari ng mundo ng motorsiklo. Nobles ng mga motorsiklo. Pinakamura. Lahat ay nagsisimula sa 50,000. Huwag nang pag-usapan ang Super 4. Walang lalaki na walang pangarap na magkaroon ng motor, di ba? Sige, go. Sige, go. Presyo ng starting bid, 500,000. 500,000. Mas magandang ikaw na lang ang maghabol ng pangarap mo. Hindi ko kayang bumili. Ito. Kung ayaw mong bilhin, sige, hindi na rin ako bibili. Super 4, pinakamalaking displacement 1000C. Nabasag noong nakaraan, ang motorsiklo ni Tang Ling. Tama lang ito para sa kanya. Hindi ko alam kung gusto niya ito. 6 na milyon. Kinuha ito ng ginang, 7 na milyon. Nagmamalikot si Xiao Baiken. Ito ay tungkol sa dignidad ng aking lalaki. Sinasadya mo bang makipagtalo sa akin? Ako, ang pinaka hindi kulang sa akin ay pera, 8 milyong. Ang swerte, ako rin, ang pinaka hindi kulang ay pera, 9 na milyong. Ikaw. 9 na milyong sa 1 beses, 7 milyon, 2 beses, 2 milyon. Ano? 2 milyon. Magkano? 2 milyon. Tang Ling, alam mo ba, 2 milyon ay gaano karami? Ginoo, 2 milyon. Makakabili na ng 2 unit. Ang 2 milyon ay hindi lang 200 piso. Si Tio Tang, kaya, nagpupuyat para kumita. Hindi ito para sayangin mo. Anong pakialam mo? Pauunan. Sige. Matindi ka. 20 milyon, 1 beses. 20 milyon, 2 beses. 20 milyon, 3 beses.
Binabati kita, Binibini. Nakuha namin ang unang item sa auction na ito, para sa pagbebenta. Baka ako na lang ang magbayad, para lang masira ko yung sasakyan mo. Ayaw na. Isa ka lang maliit na boss, 1 buwan. Hindi naman ako makakakuha ng malaking pera. 2 milyon ay, dapat ay hindi maliit na halaga para sa iyo. May pera ako, maliit na boss. Hindi naman siguro, hindi pa niya alam kung sino ako, si Shu Jia ba? Medyo nasasabit na ako, alam ko na ang magiging reaksyon niya. Sunod, ay ang ikalawang item namin, pulang coral. Alam ng lahat na ang paglaki ng pulang coral ay napakabagal, 1 pulgada lang ang tumutubo sa loob ng 20 taon. Para makabuo ng 1 buong piraso, kailangan pa ng libu-libong taon. Ngayon, sa 6 na piraso na ito, 3 sa kanila ay napakabihira na pink na coral. 100 taon bago muling makakita ng ganoong klase ng coral. Mayroon pang bihirang 1,000 taong gulang na punong coral ng AKA. Sa pagkakataong ito ay gagamit ng blind auction. Panimulang presyo, 5 milyong piso. Ang pulang coral ay bihira at mahirap matagpuan. 8 milyon. Ate yan, gusto mo ba ito? Bibiliin kita. Huwag na. Huwag kang magsalita. 3 milyon. Ito. Lahat ng ito gusto ko. Baka may problema ang utak mo. Pare, walang ganitong klase ng pagbebenta, ha? Anong ginagawa mo? Hindi siya masaya. Ako ang masaya. 50 milyong. Alam ko na. Itong ginang. Sigurado ka ba na 50 milyong ang ibinabayad? Sigurado ako. Tangling, sinasadya mo bang makipagkontra sa akin? Ginang. Tang, talaga bang gusto mo ang coral na ito? Syempre. 50 milyon. Ang mga coral na ito, dapat sa akin na lahat ito. Diba? Shu Yang. Gusto mo bang pink coral? O kaya ay ang akasan coral? Siguro ang akasan coral. Basta't gusto mo, ayos na yun. Akasan coral. Para ba ito sa akin ang pinili? Ginang na ito, kahit mataas ang iyong alok. Pero ayon sa patakaran ng auction house, 1 item lang ang pwedeng i-bid sa isang pagkakataon. Ang dami ng mga coral, parang alam niya. Kung alin ang akakor coral, 50 milyon. Kung hindi ka makakapili ng tama sa isang beses, hindi na niya maibabalik ang sarili niya. Pero dahil mataas ang iyong bid, mayroon kang 2 beses pang para pumili. Syempre, lahat ng pagpipilian. Sa inyo na lahat, ano naman kung dagdag pa ng 2 beses? Ito ay blind bid. Akala mo ba talaga na may kakayahan kang makita sa loob? Tama nga. Hindi ba ito puro hula lang? Lumulutang na ang 50 milyon. Ginang. Alin ang pipiliin ninyo? Ako po. Numero 1. Numero 5. At saka numero 6, dadalhin ninyo ba ito sa bahay, o pipiliin ninyong buksan dito? Puro siya ay nagpipili ng walang kabuluhan. Sino ang maglakas loob na magbukas dito? Shu Yang. Ikaw na mismo ang pumunta. Gusto kong makita kung ano ang magagawa ninyo. Hayaan mo akong gawin ito, sigurado ka. Isipin mo ang mga dekorasyon sa bahay namin. Ako ay medyo pamilyar sa mga bagay na ito, pero hindi ko masasabing eksperto ako. Sige. Maniwala ka sa akin minsan. Puting coral, tangling. Hindi naman ito mahal. Hindi nga. Ang puting corale ay kilala rin bilang jade corale. Ang pagkakayari nito ay makinis at mamasa-masa, purong puti at walang kapintasan. Kung ito ay maaaring ay ukit bilang alahas, maaari itong ibenta ng mataas na presyo sa Europa, lalo na't ito pa lang ang una. Ginoong Shu, mangyaring ipagpatuloy. Rosas na coral, tinatawag din na Momo coral, kailangan sa ilalim ng dagat sa lalim na 200 metro. Bago ito makuha, napakabihira at kakaiba. Tulad ng ganitong coral, wala na talagang kopya nito. Ang swerte ko naman. Nakuha ko na ang puhunan. Bakit ang swerte ng batang ito? Ang swerte niya talaga. Hoy, may daya ba sa auction nyo? May pandaraya ba? Ginoo. Ang aming auction house ay may 100 taong kasaysayan at ganap na patas. Hindi ako naniniwala na sa huli niyang pagkakataon ay magkakaroon pa siya ng ganitong swerte. Shu Yang, sabi mo ba itong huling halaman? Maaaring isang akasan coral. Napakahirap makita ang akasan coral sa loob ng 1,000 taon. At saka, ganito kabilog at kumpleto. Ang halaga nito ay mahirap sukatin gamit ang pera. Sa tingin ko, nakakakaba. Ang pamilya Tang ay unang nagnegosyo ng mga alahas at mga bato. Hawak ko ang coral na ito. Hindi ito karaniwang bagay. Kung makakakuha ka ng akasya na coral, lulukod ako at tatawagin kang ina. Gusto mo talagang nasa labas, na tinuturing na anak ng iba. Sige. Ngayon. Papatayin kita ng malinaw. Ano? Pula pala itong corale.
Hindi ko pa nakita dati, na ganito kalaki, parang isang pambihirang kayamanan nga. Ang ilang daang gramo ng pulang coralline na ito, ay maaaring ibenta ng milyong-milyon. Ang coralline na ito ay napakabuo, talagang malaking kita ito. Ito ang huling edisyon. Sa buong mundo, isang natatanging uri lamang, ng aqua coralline. Paano mangyayari yun? Hindi lang ito 50 milyon. Ang laki nito, 100 milyon na ito. Paano mo nalaman? Walang magagawa, sanay na kamay lang. Bumagsak sa kamay ko, natalo ka na naman. Hindi ba tawagin lang ang nanay? Tatawagin ko. Huwag naman, ayokong magkaroon ng anak na kasing bobo mo. Ikaw. Umalis ka. Sobrang nakakakaba at nakakakilig na pambungad. Matagal na akong nagtatrabaho, ngunit ngayon lang ako nakatagpo ng ganitong babae, na sobrang swerte at may kakayahan sa isang natatanging panauhin. Walang halong teknik. Lahat ay kakayahan. Susunod ay ang ikatlong item ng auction na ito. Ito rin ang pangunahin sa auction na ito, bituin ng karagatan. Ang kwintas na bituin ng karagatan na ito ay gumagamit ng 107 karat na silent na asul na sapphires na pinapalamutian ng 103 na diamante. Noon ay mga alahas ng British Royal Family. Presyo ng starting bid, 80 milyon. Anong klaseng? 8 milyong. Ano ba ang alam mo? Itong kwintas na ito, isa lang ito sa buong mundo. Noon ay naibenta pa ito ng 200 milyon. Ngayon ay malaking kita na ito. 70 milyong. 110 milyon. 100 milyon at 20,000. 150 milyon. Ruyen, gusto mo ba ang kwintas na ito? Bibilhan kita, bata. Wala ka ng pagkakataon. Dahil ako ang magpapalipad tayo ng lantern. Ano? Magpapalipad tayo ng lantern. Magpapalipad tayo ng lantern. Ginoo Su, hindi nagsalita buong magdamag. Ngayon ay pinili pa niyang magpasabog ng lantern. Auction sa Haicheng. Nandito na ng higit sa 1 siglo. Ang huli naming pasabog ng lantern ay noong 80 taon na ang nakalipas. Si Xiao Baiken ang nagbayad para sa akin. Nainis si Xu Yang. Sa wakas, makakapagpadala na ako ng isang regalo kay Tangling. Ano ang pag-iilaw ng lantern? Pag-iilaw ng lantern. Ang pag-iilaw ng lantern ay nasa auction. Pero ang ibig sabihin ng pagkuha ng buong lugar, kahit ano pa man ang ibebenta sa round na ito, ay anuman ang mabenta. Sila ang nagbabayad para sa pagpapailaw ng mga langit na parol, kung sakaling may sabay-sabay na magpapailaw. Sa panahon ng paligsahan ng parol, ito ay tinatawag na daodeng paligsahan ng parol. Ang pinakamataas ang bid ang mananalo. Di ba't ibig sabihin, kahit sino pwedeng magpailaw, ngunit may karapatan ding pumili kung sino ang pwedeng magparol. Sa buong Haicheng hanggang sa buong bansa, kakaunti lang ang may karapatang magpasindi ng parol na ito, hindi lalampas sa 3. Isa na rito ang pamilya Xu. Ang ibig mong sabihin ay, siya ay mayaman. Ginoo Xu, iyan ay may yaman na lampas sa 100 bilyon, puno ng 3 pangunahing pamilya sa Haicheng. Ang kanyang yaman ay sapat na para sa ilang henerasyon ng karaniwang tao na umuupo at nag-aaksaya. Ang pinakamayaman sa Haicheng, hindi lang siya mayaman. Sandali lang. Sinasabi niyo ba? Ikaw ba ang pangulo ng grupo ni Xu? Ang pamilya niyo ay kabilang sa 3 pinakamalalaking pamilya sa Haicheng, ang Xu Yang ng Xu. Hindi ko na kailangang sabihin pa, ako ba ay isang boss? Kailan mo nasabi iyon? Kung alam ko lang, pinabayaran na kita kanina. Ginoong Xu, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nagbigay ng ilaw. Oo, nagbigay ng ilaw. Para lang sa kwintas na ito, si Xu Yang ay talagang nagbigay ng ilaw. Nagsasawa na ba siya? Sobrang gusto niya lang talaga ako. Ang ibig mong sabihin, ang ilaw na ito ay para sa'yo. Tama, gusto ako ni Xu Yang. Si Ginoong Xu ang nagpailaw. May iba pa bang gustong magbid? Dahil lang sa gusto ka ni Liu Ruyan, hinaharang mo ako, at naglalagay pa ng lantern. Anong ibig mong sabihin? Anong koneksyon niya sa kanya? Malalaman mo rin mamaya. Dahil walang sino man ang mas mataas kay Ginoo Xu, ipapahayag ko na ang kwintas na ito. Salamat, Xu Yang. Ang kwintas na ito, gusto ko talaga. Gusto mong sabihin sa akin, itong bagay na ito paano siya nakakyat doon? Nakita ko kasi na gusto mo ang kwintas na ito. Ayok gustong may makipag-agawan sa'yo. Xu Yang, naiintindihan ko na ang nararamdaman mo. Ngayon, nais kong gamitin ang kwintas na ito upang ipakita ang aking saloobin. Tama. Gusto ko rin ikaw. Anong ibig sabihin ng rin? Hindi mo ba palaging gustong samantalahin ang pagkakataon para ipahayag ang damdamin mo sa akin? Kailan ba? Ako nagplano na ipahayag ang damdamin ko sa'yo. Alam mo naman na ang English name ko ay Sun, tapos pinalitan mo pa ang background ng moments mo, ng larawan ng mundo. Anong ibig sabihin yan? Pinili ko lang yon ng basta-basta, yung minsang nag-away tayo. Alam mo naman na, may salitang Leo sa pangalan ko. Nagpadala pa ako ng larawan ng mga punong saloy-soy sa pond, di ba? Usok na nagkukulong sa mga saloy-soy sa pond. Ikaw, pinapansin mo ba ang ibig kong sabihin? Kasi, para sa proteksyon ng mata,
Yun yung araw sa bahay mo. Binigyan mo pa ako ng bulaklak. Misunderstanding yan. Ulan kasi noon araw na yun. Basang-basa ang rosas dahil sa ulan, nahulog sa lupa. Gusto ko sana itong pulutin. Hindi ko na nasabi. Kinuha mo na. Ang ibig mong sabihin, sa mga araw na ito, ako lang pala ang nagkakamali ng akala. Leo yan. Kung ang mga kilos ko ay nagdulot sa iyo ng hindi pagkakaintindihan, pasensya na. Pero ayaw kita. Sa totoo lang, ang matagal ko nang gusto ay si Tang Ling. Anong sinasabi mo? Ang matagal ko nang gusto ay si Tang Ling. Sinasabi ng lahat, si Ginang, Zitang, ay may pusong mabangis at kamay na matalas, upang makamit ang layunin, hindi nagdadalawang isip sa mga paraan. Ngunit ako'y naniniwala lamang, ang nakikita kong Tang Ling, mas maaga pa kaysa sa mga sabi-sabi, kilala na kita noon, talaga bang nakalimutan mo na kung sino ako, tayo? Matagal na nating kilala, noong 10 taong gulang ako, inagaw ako. Ikaw ang iyakin. Kaya pala naisip ko kung bakit parang pamilyar ka, kahit anong pilit kong alalahanin, hindi ko maalala, alam kong hindi mo ako gusto. Gusto ko lang, maibigay sa'yo ang regalo ng maayos. Wala kang alam. Ikaw, ano ang sinabi mo kanina? Gusto din kita. Tayo. Umuwi na tayo. Bakit tayo uuwi? Siyempre, para gumawa ng mga bagay ng mga matatanda. Oras na para gawin ang dapat gawin. Nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Oo naman. Hindi ito ang unang beses. Noong nakaraan wala pa. Kaya ngayon, mula sa wala, gagawin nating meron. Ang ibig mong sabihin ay, sa mga araw na ito, ako lang ang nagsasabi ng sarili kong damdamin. Liu Ruyen, kung ang aking mga kilos ay nagdulot sa iyo ng hindi pagkakaintindihan, pasensya na po, pero hindi kita gusto. Sa totoo lang, ang taong matagal ko nang gusto ay Tang Ling. Gusto ko ng isang basong Bloody Mary. Anong alak ang iniinom ng menor de edad, Ate Leo? Siyempre, 13 taong gulang na ako. Hindi ito ang tamang lugar para sa'yo, Ate Leo. Narinig ko na si Kuya Shuyang, malapit na kaming ikasal sa susunod na buwan. Hindi mo ba siya gusto? Sapat na ba ang iwan? Ako si Leo Ruyan. Walang klase ng lalaki na hindi ko gusto. Ang bunga na pilit kinukuha. Hindi matamis. Matamis o hindi, kailangan mo talagang tikman ito para malaman, Ate Leo. Gusto mo bang makipagkalakalan sa akin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magpakita sa harap ko? Ginoong Leo, yung walang sapatos, hindi natatakot sa may sapatos. Ngayon, wala na akong pera, hindi ako natatakot sa iyo, lalo na kay Shuyang, na masamang tao. Ate Leo, huwag ka munang magalit, tinawag ko siya dito ngayon. Dahil may mahalagang bagay akong sasabihin. Shangguan Ji, tawagin mo akong ate, pwede kitang payagang magloko. Pero, mas mabuti kung bibigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Kamakailan lang, si Kuya Shuyang ay masyadong lumalayo sa aking kontrol. Hindi ako natuwa. Pero lahat ng ito ay dahil sa si Tang Ling. Gusto kong mawala siya. Shuyang, ano? Na-bankrupt ang kumpanya, na-bankrupt. May tao na nakikipagkontra sa amin, ninakaw nila ang order. Sige, nakuha ko na, ikaw muna ang maghanap kung sino siya. Shuyang, nagpa-shock ako. Kumain ka na ba? Hindi pa, gusto kong maghintay na sabay tayo. Sa ganitong oras na, ayaw pa rin niyang ibigay sa akin, ang negatibong emosyon. Pero, hindi ako pwedeng, manood na lang habang nangyayari ito, kailangan ko siyang tulungan. Tara na. Sinasabi mo bang nalugi na ang pamilya Shu? Paano mangyayari yun? Nanay, narinig ko mismo. Ganito kalaking bagay ang nangyari. Walang balita mula sa pamilya Shu. Sino ang mag-aanunsyo ng labis na malapit na silang malugi? Higit pa rito, si Shuyang ay mukhang pabaya. Ngunit sa totoo lang, napakatatag ng kanyang loob. Ngayon bilang manugang ng pamilya Tang, kailangan natin siyang tulungan. Paano mo siya gustong tulungan?
Pahintulutan mo muna akong pumasok sa kumpanya. Aking magandang anak, sa wakas naisip mo na, papasok ka na sa kumpanya. Pero, kailangan nating gawin ito sa ibang paraan, para matulungan si Shuyang. At saka, huwag mong hayaan siyang malaman ang pangalan ko, para magawa niya iyon. Matanggap niya ang tulong ko. Kailangan natin siyang tulungan. Tulungan ang pamilya Shu. Muling maabot ang kasikatan. Sige. Susuportahan ka ni Dad. Tuloy na. Pumunta sa kumpanya. Magandang araw, Ginoong Tang, Ginang Tang. Ito ang kalihim ng kumpanya. Inutusan ni Ginoong Tang na tumulong sa iyo sa mga usaping pangkumpanya. Salamat, Tio Zhang. Kumusta po, Ginoong Tang? Ako po si Guzon. Tawagin niyo na lang po akong Xiaogu. Kung may anumang bagay po, pwede niyo po akong utusan. Sekretarya Gu. Mayroon po akong isang napaka-importanteng bagay. Kailangan itong ipasa sa iyo, Ginoong Tang. Sinabi ninyo, kailangan talagang makipagtulungan sa Sushi Group. Makamit ang kooperasyon. Anong nangyari, Xiaogu, Tatay Zhang? Alam mo rin, dahil sa laki ng kumpanya namin, sa negosyo, may overlap ang grupo ni Shu. Sa ilang mga bahagi, nasa kompetisyon sila. Paano makikipagtulungan ang binibini? Sa grupo ni Shu, sa negosyo, walang forever na kaaway. Ang hakbang na ito ng binibini, nagpapalit ng digmaan sa pagkakaibigan. Talagang kahanga-hanga, may dagdag tayong kaibigan, at makikipagtulungan pa sa Shu, para sa kapwa panalo. Hindi masama. Lumaki na ang dalaga. Pero ang grupong Shu, makikipagtulungan ba sila sa atin? Kung hindi susubukan, paano malalaman? Ganito pala ang ibig sabihin ng binibini. Tunay ngang karapat dapat sa tagapamahala ng pamilyang Tang. Mukhang malaki pa ang puwang para sa aking pag-unlad. Ginoong Tang, ito ang hinahanap ninyo sa akin. Maaaring makipagtulungan sa Shu Group na proyekto. Hindi mo na ito kailangang madalian. Makipagtulungan kay Shu. Ayokong mailantad ang pagkakakilanlan ko. Sekretarya Gu, kailangan ko ng tulong mo na magparehistro ng bagong kumpanya. Sige. Hindi ko akalain na ang grupong Shu ay talagang makikipagtulungan sa atin. Ngayon, nalugi ang kumpanya, kaya't normal lang na pumayag. Pero Ginoong Tang, talaga bang okay lang ito? Oo nga. Mask lang ang suot. Pero masyadong halata pa rin. Kunin mo yung sunglasses niya, at ang sombrero, dalhin mo dito. Kumusta? Walang si Ginoong Tang. Simula ngayon, ikaw si Jigo. Ako ang iyong sekretarya. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mong ipakita ang aking pagkakakilanlan. Narito na, narito na. Kumusta, Jishu? Hindi mo kailangang maging formal, Jigo. Mag-ingat sa iyong pagkakakilanlan. Umupo po kayo, Ginoo Shu. Ginoo Gu, itong empleyado na ito ay... Siya po, siya ay allergic sa sikat ng araw. Pasensya na po, Ginoo Shu, allergic sa sikat ng araw, ha? Ginoo Gu, hindi ba't gusto mong makipag-usap sa akin tungkol sa kooperasyon? Oo. Tang. Kailan tayo? Uminom muna ng sabaw. O makipag-usap muna tungkol sa kooperasyon. Ginoong Shu, anong tingin mo? Pasensya na, puno. Sandali lang, may iba pang mga schedule. Hindi na tayo iinom ng sabaw. Diretso na tayong magsimula. Sige. Maliit na sabaw. Kunin mo ang produkto at kontrata. Ipakita ito kay Ginoong Shu. Manika. Nasaan ang manika? Sige. Ginoong Tang, ang aming kumpanya ay may 2 produkto na maaaring makipagtulungan sa Shu Group. Isa ay mga manika, isa ay mga produktong pampasigla. Mga produktong pampasigla, tama iyon. Ayon sa mga pagsasaliksik sa merkado, sa mga produktong pangkalusugan, ang bawat kumpanya ay may pinakamababang pamumuhunan sa kategoryang ito. Hindi maaaring piliin ang una. Kung sakaling mabunyag ang pagkakakilanlan ko balang araw, ayokong gamitin ang bagay na ito sa sarili ko. Ginoong Tang, ang takdang oras sa pakikipagkita kay Ginoong HSU ay dumating na. Tara na. Iyon na nga. Ibig sabihin nito ay lahat nakasuot na. Putang ina, paano niya nailabas ito? Pasensya na po, Ginoo Shu, bagong dating siya.
Sige. Pasensya na po, kakakuha lang ni Ginoo Shu ng maling bagay. Ginoong Gu, yung laruan na sinabi mo kanina, ito nga ba ito? Oo, boss. Bagong kumpanya naman ang Gu, hindi kaya ito ay kalaban, na sinadyang kunin. Naiinis ka ba sa akin, Tang? Sekretarya Tang, ano sa tingin mo sa laruan na ito? Ang cute naman. Sikat ito sa mga babae sa merkado. Sige, mabuting pagtutulungan, Ginoo Gu. Masaya ang pakikipagtulungan, Ginoo Shu. Boss, itong kolaborasyon ay ilang milyon lang. Sa ganitong uri ng proyekto, karapat-dapat ang personal na makipag-usap. Ang puppy na ito ay hindi ba't nakaka-cute, galit na galit. Parang si Tangling, palagi kong nararamdaman na hindi ito mapagkakatiwalaan. Saan naman may kumpanya na magbibigay ng pera at magsasakripisyo at makikipagtulungan sa atin sa promosyon. At sa huli, hahatiin pa tayo ng kalahati. Ito ay negosyo o gawaing kawang gawa. Ang kumpanya ng misis mo ay okay lang. Kanina lang si Ginang, Tang. Bakit siya nagbihis ng ganyan? Matapos ng gabing iyon, umalis siya. Hindi ba? Nahihiya siyang harapin ako. Tama. Paano nangyari na biglang nagsara ang sangay na ito? Nalaman ng mga tao sa teknikal na departamento na may panlabas na kagamitan na nakalusot sa firewall at ninakaw ang planong ilalabas na bagong produkto ng kumpanya namin. Ayon sa kasalukuyang landas ng pagsubaybay, ang IP ng kabilang panig ay nasa high-check at saka, malamang. Ano iyon? Ay ang pamilya Liu. Mga magulang, hindi ba kayo pumunta para tulungan si Shuyang? Bakit nandito pa rin kayo? Ang halaga ng grupo Shu ay milyong-milyong bilyon. Mas malaki pa nga ang kanilang yaman, na hindi mauubos kahit ilang henerasyon pa. Kaya't hindi talaga sila nagdeklara ng bankruptcy. Ang nag-file ng bankruptcy ay ang ilalim ng grupo Shu, isang maliit na kumpanya. Ayos lang yan. Ikaw talaga, dahil sa pag-aalala, nalilito ka. Hindi tama. Hindi ko kailanman sinabi sa mga magulang ko ang pagkakakilanlan ni Shuyang. Kahit ako, kamakailan lang din. Nalaman lang. Paano ang mga magulang ko? Mga magulang. Paano nyo nalaman ang pagkatao ni Shuyang nang pumunta siya sa bahay natin? Alam ko na ang kanyang pagkatao, kaya kayo pumunta. Si Shuyang ay nagbigay ng alok, nakilala na ang pamilya. Pangalawa, ikaw at si Shuyang ay tapos na ang lahat. Ako at ang iyong ina. Paano kami hindi makakapunta sa pamilya Shu para sa alok? Bakit hindi nyo ako sinabihan? Hindi ka na ba nagdadalang tao? Bakit hindi mo pa alam kung sino siya? Mga magulang. Sa totoo lang, hindi ako nagdadalang tao. Anong sinasabi mo? Dad, anong nangyayari? Tumahimik ka. Sino ang tatay mo? Siyang biyenan. Tatay, magsalita ka ng maayos. Si Lao Tang, ano ba talaga ang nangyari? Gusto ko lang sanang magtanong. Paano ba kayo nagkakilala? Sige, sabihin mo na ang totoo. May nangyayari. Ganito ang nangyari. Noong una ay ayaw kong magpakasal. Sakto kong nakilala, si Tangling na ayaw nang magpatuloy sa mga kasal-kasal. Kaya kami. Pabibo ka naman. Nagsisinungaling ka pa sa amin. Kung laro lang naman ito, pakiusap, bumalik na kayo. Aking anak na babae, ang aming pamilya Tang, ay may sariling mga plano. Nanay. Totoo, niloko namin kayo. Ano man ang parusa ninyo sa akin, tatanggapin ko. Pero si Tangling. Totoo ang nararamdaman ko para sa kanya. Oo, ina ng asawa ko. Tanging si Linga lang ang kinikilala ng pamilya namin, na siyang manugang namin, dahil nagsimula ang pagmamahal sa kasinungalingan. Maaari bang seryoso ito? Habang sinasabi ko ito, naalala ko ang isang bagay. Kayo dalawa ngayon, ay maghiwalay na kayo. Nanay, tunay na nagmamahalan kami ni Shuyang. Mahal mo siya. Pero tingnan mo rin kung, tunay nga ba siyang nagmamahal sa'yo? Bei Chen, kailan ka uuwi? Bye Ken. Pagbalik mo, hindi ka man lang pupunta. Batiin mo lang si Tiyo at Tiya, Ate Sia, Tiyo Tang. Pagbalik ko, agad akong nabala. Nandoon na ang tatay ko sa kumpanya. Saka na lang, nandyan siya. Natatakot akong saktan ako ni Tangling. Bakit ikaw na naman, anak? Nakikita kong maganda ang relasyon mo sa biyenan mo. Medyo delikado. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Magkaibigan tayo, kaya ayusin natin ito. Para kay Tiya Sia at Tito Ta. Dumating ako para sabihin sa'yo, huwag kang magpapalin lang ng iba. Anong ibig mong sabihin? Makikita mo kapag tiningnan mo, anak. Hindi ba ito yung araw na iyon? Shuyang, anong nangyari sa larawang ito? Maaari kong ipaliwanag ang bagay na ito. Kailan ito nangyari? Noong gabing iyon, noong hindi ka pa nakauwi. Nasa negosyo ako noon. Sa pagkakataong iyon, naabutan ko si Liu Ruyan. Pinagsamantalahan, dahil sa pagkakaibigan, pinauwi ko lang siya. Bukod dito, walang nangyari sa pagitan namin. Walang anumang. Maari mong paniwalaan ako. Di ba? Naniniwala ako sa'yo. Ito ang sinasabi mo. Mula simula hanggang wakas, isa lang ang minahal ko. Linga,
Itong si Leo at si Shuyang. Talagang magkaibigan sila mula pagkabata. Si Shuyang ang pinalaki ko. Siya ang anak ko. Kilala ko siya ng mabuti. Nanay para sa'yo. Ay, hindi tama. Tinitiyak ni Tia sa'yo. Hindi siya ganoon. Na hindi matapat. Talaga ba? Sabi niya kanina, halos ginahasa si Ruyan noong araw na iyon. Pero ang nakuha kong bersyon ay, ang taong inabuso ay, ang assistant ni Ruyan. Anong sinasabi mo? Sinasabi mong hindi mo alam. Totoo, hindi ko naimbestigahan ng maayos. Pero, sapat na. Magsinungaling. Kailangan ng 100 kasinungalingan para ituwid ito. Ang simula ng bagay na ito ay talagang isang palabas. Ngayon, pagod na ako sa paglalaro. Panahon na para tapusin ito. Tangling. Hindi kita niloko. Kung ayaw mong maniwala sa akin, maaari kong tawagin si Leo Ruyan para makipag-usap. Hindi na kailangan. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay. Nagpakasal pa sila. Gusto ko lang sanang magdulot ng gulo, pero hindi para sirain ang kasal ng iba. Hindi ako sang-ayon. Hindi rin ako sang-ayon. Anong pakialam mo? Lumayas ka. Yun nga, sa totoo lang, ang mga ito, hindi ko naman ito unang nakita. Ipinadala ito sa akin ng iba. Tangling. Hindi ko alam na kayo ay kasal na. Gusto ko lang magbigay sa'yo ng kaunting problema. Baiken. Tungkol sa bagay na ito, hindi mahalaga kung saan nanggaling ang larawan. Ito ay isang katotohanan na. E paano kung ang larawan ay gawa ng ibang tao para i-frame si Shuyang? Tama ka. Lautang, kailangang linawin ang bagay na ito. Kung ayaw mong malaman ng iba, maliban kung ikaw mismo ang gumawa, ano sa tingin mo? Nung gabing iyon, nasaan ka? Anak, magsalita ka na. Huwag nang magtanong. Si Shuyang ay nasa bahay ko. Xiao Liu, anong ibig mong sabihin yan? Totoong nasa bahay ko si Shuyang noong araw na iyon. Ginoong Liu, kung dumating ka para mamili, maaari ka nang umuwi. Hindi. Dumating ako para ipaliwanag kay Ginang. Tang, nawala akong kaugnayan kay Shuyang. Totoo ang mga larawan. Ngunit isang hindi pagkakaintindihan iyon noong araw na iyon. Dapat ako ang kasosyo. Sa harap ko, ay inapi ang mga tauhan ko. Siyempre, binigyan ko siya ng leksyon. Akala ni Shuyang na ako iyon. Kaya ako ang isinundo niya pauwi. Bilang kaibigan, sinamahan kitang umuwi. Walang masama doon. Ngunit paano ipapaliwanag ang hindi pag-uwi niya ng gabi? Dati akala ko, na gusto ako ni Shuyang. Noong araw na iyon, ako rin ang humawak kay Shuyang. Sinabi kong natatakot ako kaya ayokong umalis siya. Noong una, palagi akong nalilinlang sa sarili ko. Hanggang dumating ang araw na iyon, sa harap ng buong Haicheng, at lahat ng mga kilalang tao, sinabi niyang gusto ka niya. Doon ko na alam na talo na ako, kahit ano pa man. Salamat sa iyo, walang anuman. Ako si Liu Ruyan. May mukha akong maganda, may katawan, at mayaman. Anong klaseng lalaki ang hindi ko mahahanap? Bakit kailangan pang magpakamatay sa isang puno, na parang usok? Hindi mo ba maaring? Isa-isip ako. Ako, hindi naninigarilyo, hindi umiinom. Kayang huminga ng mag-isa. Alam pang tumakbo pa uwi kapag umuulan. Bakit ka tumatawa? Nakikita ko ang iyong sinseridad. Gagawin ko ang lahat para magpakita ng magandang performance. At tungkol sa mga larawan mong ito, saan mo nakuha? Hindi ko rin alam. Nakadadaan lang ako sa pintuan nyo kanina. Nakita ko kayong nag-aaway. Tapos nagkaroon ng, hindi may paliwanag kung bakit ko natanggap itong mga larawan na ito. Pagkatapos ay sinundan ko sa email at pinindot ko. Pero lumabas na walang nakalagay na numero. Xiao Wu, agad kong hinalugwam upang malaman ang katotohanan. Kung ano ito. Boss, kakatapos lang atakehin ng hacker ang ating kumpanya. Lahat ng computer dito ay may Trojan virus. Ano? Agad na tawagan ng contact para ayusin ito. Hello, Gino. Kakalabas lang ng kumpanya mula sa isang cyber attack. Maraming internal na impormasyon ang nalik. Naghahanap na kami ng paraan para mapigilan ito. Pero, naging sanhi pa rin ito ng 2 bilyong piso na pagkalugi. Naiintindihan ko na 2 kumpanya ang sabay na inaatake. Kayo ba ay nakagalit ng sino man kamakailan? Sino ang may lakas ng loob na galitin ang buong sitang? Wala nang marami pang kumpanya, di ba? Huwag kalimutan, may 3 pangunahing pamilya sa Haicheng, Pamilya Shu at Pamilya Shangguan. Kaya ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Shangguanji. Shangguanji, yung batang babae na maliit. Noong bata pa si Shangguanji, gusto ko ang isang border collie. Palagi siyang tinatanggihan niya, hanggang sa isang araw, sumama ako sa nanay ko sa bahay ng Shangguan. Naglaro lang kami ng border collie na iyon. Sandali lang. Sa gabi, inutusan siya ng mga katulong sa bahay ng Shangguan. Dumating na sa mesa ng pagkain ko. Kung tatanungin mo ako, si Shangguanji, ang pinakabaliw sa pamilya Shangguan. Lahat ng bagay ay may kaluluwa. Ang asong iyon ay napaka-inosente. Basta't gusto niya, gagawin niya ang lahat para makuha ito. Hindi ko lang inakala na ngayon ang gusto niya ay si Shuyang. Kahapon pa siya lumapit sa akin. Sabi niya gusto niyang makipagtulungan para mawala si Tangling. Hindi ko pinansin. Siguro nga, ito ay simula pa lang ng kumpanya. Pupuntahan ko siya. Huwag na.
Ako na ang pupunta. Pagkatapos noong araw na iyon, hindi na ako makontak sa kanya. Yung si Xiaoji, mukhang maayos naman siya sa pangkalahatan. Bakit ganito? Hindi natin alam ang tunay na nasa puso ng tao sa mukha lang. Gamitin ang lahat ng lakas ng Western Hall. Hindi ako naniniwala na hindi makahanap ng isang malaking buhay na tao na mga api sa anak ko. Hindi ko siya palalampasin. Huwag matakot. Ano man ang mangyari, mahahanap ko siya. Hindi kita pababayaan. Nakalimutan mo ba? Sino ako? Wala sa diksyonaryo ko ang salitang takot, ngunit ang bagay na ito ay talagang medyo komplikado. Sa huli, ang kaaway ay nasa dilim, ako ay nasa liwanag. Malawakang paghahanap ay magdudulot lamang ng takot sa ahas. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi pa rin siya matukoy. May paraan ako. Noong huli, dumating si Shang Guanji. Hanapin ang pagkakataon ko ay dahil mag-aasawa kayong dalawa, marahil ang kasal ninyo ay makakapaglabas sa kanya. Peke ang mga sertipiko ng kasal. Paano tayo mag-aasawa? Yung nanay. Sa totoo lang, sertipiko ng kasal. Totoo yun. Ano? Noon, tinloko namin kayo. Akala ko, pagkuha ng sertipiko ng kasal, pwede na agad kumuha ng sertipiko ng paghihiwalay. Pero di ko inasahan. Kailangan ng 10 araw na panahon ng pagninilay-nilay na naantala hanggang ngayon. Sige. Gusto mo bang magalit ako at ang tatay mo? Huwag mong gawing seryoso ang hindi dapat seryosohin. Kung tatanungin mo ako, mas mabuti pang magpanggap kayong kasal. Ilabas mo siya. Kung ganito ang mangyayari, palagi siyang isang oras na bomba. Linga. Anong tingin mo? Wala akong opinyon, basta't lahat ito ay peke. Sige, umalis na tayo. Saan? Subukan ang wedding dress. Mr. Shu, nandito ka na. HMM, dala ko ang aking asawa para subukan ng wedding dress. Hindi ba't bibili ka? Bibili ng ano? Bumili. Miyembro ng bumili. Tama, Ginoo, pakiusap, sumunod kayo sa akin. Dito tayo susubok ng tela. Hindi ba't para lang magpanggap? Kailangan pa bang subukan ito? Kailangan ng buong palabas, di ba? Tara. Sinusubukan ni Tangling at Shuyang ang mga wedding dress. Bakit mo ako dinala dito? Huwag kalimutan, sa Milan ako nag-aral ng fashion design. Tingnan mo, may gusto ka bang estilo? Pagkatapos nating magpakasal, gusto kong isuot mo ang kasal na disenyo ko mismo. Siguro sobra na ang iniisip ni Xiao Baiken. Nangako ba akong makakasama ka? Pwede ba kitang ligawan? Pwede ba? Pwede ba? Sasabihin ko kapag nakita ko ang performance mo. Sige po, gagawin ko ang aking makakaya. Kung may buntot sa likod. Ngayon, malamang, tataas na ito sa langit. Walang nagsabi. Ang pagsubok ng wedding dress ay sobrang nakakapagod. Pumili na lang ng kahit ano. Sige na nga, basta't, Mr. Shu, nakahanda na ang mga bagay. Buksan mo na. Anong bagay ito? Kape, mahal na kaibigan, mahal na kasal. Kasalan sa damuhan. Mukhang maganda naman. HMM, ang ganda naman. Gusto mo rin ba? Kung ganoon, magkakaroon din tayo ng kasal sa damuhan. Bata-bata. Anong nangyari sa kamay mo? Ano ang problema sa kamay mo? Ang cake na ito, mukhang masarap naman. Maganda ang singsing. Pero walang gawa, walang biyaya. Huwag mo na itong ulitin sa susunod. Bakit hindi mo sinuot yung wedding dress na iyon? May mahalagang gagawin tayo ngayon. Maganda nga iyon. Ngunit nilimitahan nito ang aking kakayahan. Hindi ko inakala na sa huli, ang taong nasa tabi ko ay siya. Tangling, matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Kuya Shuyang, sobrang gusto kita. Bakit hindi mo ako gusto? Di ba, kailangan bang mawala ang lahat ng hadlang sa atin? Bago mo ako tingnan. Ipinapakilala ang ating bagong kasal. Magkatapat kayong nakatayo. Nakaharap sa isa't isa. Ikaw, nobya, handa ka bang magpakasal sa lalaking nasa harap mo bilang iyong nobyo kahit siya ay mayaman o mas mayaman pa kahit gaano pa siya kalusog o mas healthy pa? Gusto mo bang palaging samahan siya? Oo, gusto ko.
Seryoso ka talaga. Kung ganun, itong lalaki, gusto mong pakasalan ka niya, yung babae sa kabila. Gagawin mo bang mahalin siya, kahit siya'y nasa mabuting kalusugan, o mas malusog pa? Handa kang manatiling kasama niya, samahan siya. Tang Ling. Hindi ako magsasalita ng anuman, na mga salitang nakakaantig, gusto kong sabihin. Ang tao mismo ay hindi, isang makapang matagalang nilalang. Ang walang hanggang pag-ibig, ay labag din sa likas na katangian, kaya hindi ako magsasabi ng kahit ano, kahit mahirap o mayaman. Ako ay sasamahan ka palagi. Ngunit masisiguro kong masasabi ko sa'yo. Ako ay lalabag sa aking instinct. Lalabanan ko ang aking likas na ugali, mahal na mahal kita magpakailanman, kaya handa akong gawin ito. May baril siya, may baril. Anong ginagawa mo? Huwag kang gagalaw. Shanggu Anji, huwag kang magpadalos-dalos. Padalos-dalos ka, Kuya Shuyang. Sabi ko na gusto talaga kita. Pero bakit hindi mo ako hinihintay? Shanggu Anji, parang nababaliw ka na. Mabilis, ibaba mo ang baril. Huwag mo akong pakialaman. Basta ilagay mo ang baril. May puwang pa para pag-usapan ng lahat. Pag-usapan. Kuya HSU Yang, simula pa lang, hindi mo naisip ang tungkol sa akin, di ba? May 8 taong agwa tayo, pero hindi ako nagmamalasakit. Mahal lang kita. Alam mo naman, kayang lampasan ng pag-ibig ang lahat, pero bakit mo siya pinakasalan? Sige. Hindi ko kailangang pakasalan si Tang Ling. Pakawalan mo muna siya. Ito ay bagay natin lang. Pinakawalan ko na siya. Pwede mo na ba akong mahalin, at makasama ako? Anong tawa mo? Wala lang. Na-cute ka lang kasi. Bakit ka nakangiti? Alam mo na ang sagot sa tanong mo. Pero tinatanong mo pa rin, kung mahal ka niya. Bakit ka pa niya papayagan, na maghintay hanggang ngayon? Kuya Shuyang, naiisip lang niya na bata pa ako, hindi pa rin sapat ang oras. Anong alam mo? Nagkakamali ka. Kahit pa pumatay ka sa akin, hindi pa rin siya magugustuhan ka. Tang Ling, nagtatangka kang mamatay. Ngayon ba ang panahon mo? Huwag mo nang sabihin pa, Tang Ling, nagsisinungaling ka. Hanggat wala ka, maaari kaming bumalik sa simula, may pagkakataon pa ako. Oo, hanggat wala ka. Sayang, wala ka ng pagkakataon niyan. Mamatay ka na. Tang Ling. Pakawalan mo ako. Ayos ka lang ba, ako? Alam mo ba, kanina, hindi mo sinasadyang. Sinabi ko sa'yo, handa na ako sa lahat. Gusto ko lang siyang mabilis na mahuling. Ayos lang, mabuti naman. Talaga bang ayos ka na? Sino ka? Shuyang. Shuyang. Kung hindi ko makuha, hindi mo rin siya makukuha. Kailangang magkaroon ng pag-iral. Shuyang. Hihintayin kita sa ibaba. Shuyang. 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 Shuyang, magising ka. Huwag mo akong takutin. Shuyang. Ang bilis talaga ng panahon. Hindi ko anakalin. Matagal ka nang umalis ng 2 taon. Ayos lang ako. Pero si Shuyang lang. Miss na miss kita.